SS-klaseng mamamatay na mga ngaso. Dinala ni Humustra si Kim Gong-jae sa mundo ng Murim at sinabi, kung ang zombie virus ay isang epidemya na natural na nangyari sa loob ng kasaysayan ng Heavenly Demon, hindi ko ito pipiliin bilang isang apokalipse, gaya ng sinabi mo. Sumagot si Kim Gong-jae, ibig sabihin. Nagpatuloy si Humustra, ang zombie virus ay hindi natural na nangyari sa kwentong ito. Isa itong epidemya na kumalat mula sa labas ng mundong ito. Katulad ito ng isang pagsalakay mula sa isang bagong kontinente. Doon, nakikita mo ba yon? Tumingin sila at nakita ang nabubulok na bangkay ng isang dragon. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, nararamdaman ni Sparkly ang isang nakababahalang enerhiya. Sinabi ni Humustra, mukhang naramdaman din ito ng espada mo. Inaasahan ko na yan. Ang espadang hawak mo ay orihinal na isang ganap na konstelasyon pagkatapos ng lahat. Ang mga tao ay madaling nakakakilala ng iba na nasa parehong sitwasyon nila. Gong-jae, nakita mo na ba kung ano ang itsura ng isang konstelasyon na bumagsak mula sa langit? Sumagot si Kim Gong-jae, nakita ko na. Tinanong ni Humustra, sa kasong iyon, nakita mo na ba ang isang bangkay na naiwan ng isang patay na konstelasyon? Hindi pa, ano? Bihira ang ganitong tanawin, kaya samantalahin mo ang pagkakataong ito upang makita ito ng mabuti. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, kinamumuhian ni Sparkly ang presensya ng kanyang kapatid. Isa pang abiso ang nagsabi, sabi ni Sparkly, siya ang pangalawang kapatid, ang banal na espada ng proteksyon, ang espada ng habag. Nagsalita ang espada ng habag, masakit na pakahiyan napakasakit di. Tinanong ni Kim Gong-jae, hindi mo ba sinabi na patay na ito? Pero buhay pa rin ito ngayon. Sumagot si Humustra, patay na ito. Ang nakikita at naririnig mo ngayon ay walang iba kundi ang hinanakit ng bangkay. Kapag ang isang nilalang ay umabot sa antas ng isang konstelasyon, nagiging kakilakilabot ang kanilang kamatayan. Ang epidemya na tinatawag ng grupo mo na zombie virus ay isang sumpang nilikha ng bangkay na ito, ang sumpang iniwan ng konstelasyon ng Murim na ito, ang dilaw na dragon na nananahan sa dakilang lawa, nang ito'y namatay. Ang kanyang hinanakit ay patuloy na nabuhay sa kabila ng kanyang pagkamatay. Ang sakit na dinanas ng kanyang katawan kahit patay na ito at nang kumalat ang sumpang iyon sa mga mandirigmang martial dito, sila ay naging Jiangshi. Muling nag-etyo ang abiso mula sa sistema, masakit di. Naisip ni Kim Gong-jae ang pinagmula ng sumpa. Ang simula ng pagkawasak ng mundong ito. Bumulong ang espada ng habag, nasa isang walang katapusang siklo ng sakit ako. Muling nag-isip si Kim Gong-jae, ang sumpa ng dragon ang kumuha ng buhay ng guro. Sinabi niya ng malakas, maliban na lang kung sinaksak ng konstelasyon ang sarili nitong puso, may isang pumatay dito. Sino ang may sala? Sumagot si Humustra, may ideya ka na kung sino. Mahinang sinabi ni Kim Gong-jae, Lefanta ay Jimdi. Kumpirmado ni Humustra, tama. Ang palayaw niya ay ang pumapatay ng konstelasyon. Nilibot niya ang mundo at pinatay ang mga konstelasyon. Ang isang konstelasyon ay isang nilalang na kumakatawan sa kanyang mundo. Ang isang mundong nawalan ng konstelasyon ay parang isang kuta na nawalan ng pader, naisip ni Kim Gong-jae, isang apokalipse. Isang mundo kung saan patay na ang kinatawan nito, at wala nang natitirang buhay ang mga mamamayan nito. Dagdag ni Humustra, at dahil doon, tumataas ang posibilidad ng pagkawasak ng mundo. Tinanong ni Kim Gong-jae, bakit siya pumapatay ng mga konstelasyon? Dapat ay nanahimik na lang siya at nanatili bilang emperador ng kanyang bansa. Bakit kailangan niyang sirain ang mundo? Sumagot si Humustra, hindi ko masasagot yan. Isa lang akong mambabasa. Habang sinasabi mong ako ay makapangyarihan at may alam sa lahat, hindi yon totoo. May alam ako sa lahat, ngunit wala akong kapangyarihan. Sa kabila ng kaalaman ko sa katotohanan ng mundo, hindi ako nakialam dito. Ngunit ikaw na may kakayahang makialam ginagawa mo ang makakaya mo. Gusto man nila o hindi, inaayos mo ang mga problemang sumisira sa mundo. Maaari mong tawagin itong pagkakataon kung isang beses lang nangyari, ngunit kung nangyari ito sa pangalawang beses, iyon ay kapalaran. At kung mangyari ito sa ikatlong beses, nagiging hindi na ito may iwasan. Ang dilaw na dragon na nananahan sa dakilang lawa ay pinatay sa isang malupit at malagim na paraan. Isang normal na tao ay hindi man lang makakakuha ng espadang iyon. Gayunpaman, posible ito para sa iyo dahil nalampasan mo na ang pagkakataon at kapalaran, naabot mo na ang hindi may iwasan. Tinawag ni Kim Gong-jae, Sparkly.
Sumagot ang abiso mula sa sistema, ano yon, bayani? Tinanong ni Kim Gong-jae, ano ang kailangan kong gawin upang mabawi ang iyong kapatid? Sumagot ang sistema, kailangan mo lang akong bunutin at gamitin ako upang hipuin siya. Hinugot ni Kim Gong-jae isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ang diyosa ng proteksyon ay sumisipsip ng isang piraso ng kanyang sarili. Habang hinampas ni Kim Gong-jae ang madilim na enerhiya gamit si Sparkly, lumitaw ang isang madilim na espada, at lumakas pa ang madilim nitong enerhiya. Napabulala si Kim Gong-jae, ano ito? Nagdeklara ang sistema, ang espada ng habag ay lumalaban sa pagsipsip. Naisip ni Kim Gong-jae, malakas ang kanyang paglaban. Dagdag ng sistema, nalilito ang espada ng habag. Naisip niya muli, para itong isang itim na pander na nagising dahil may humipo rito. Ipinahayag ng sistema, tinanong ng espada ng habag, pinagtaksilan mo ba si Lefanta Aijim? Kasunod na abiso, pinagpapayapa ng diyosa ng proteksyon ang kanyang kapatid. Isa pang abiso, hinihiling ng espada ng habag na makita kung karapat-dapat ang bagong amo. Nagpatuloy ang sistema, napakalakas ng isang konstelasyon. Hindi maaaring payagan ng isang hindi karapat-dapat na humawak nito. Sa huli, tinapos ng sistema, hindi ka kinikilala ng espada ng habag bilang bagong amo. Sinabi ni Kim Gong-jae, sige, naintindihan ko ang ibig mong sabihin, pero paano ko mapapatunayan na karapat-dapat ako? Naglabas ng abiso ang sistema, ako ay isang piraso lamang sa kasalukuyang estado dahil kulang ako sa habag ng diyosa. Sinundan ito ng isa pang abiso, maaari mong patunayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapakita na kaya mong maging idolo ng isang tao. Panahon na upang ipakita mo na kaya mong makaramdam ng habag para sa iba. Hinihiling ng espada ng habag na ipagkatiwala mo ang iyong katawan at puso sa kanya pansamantala. Tinanong ni Kim Gong-jae, bakit ko kailangang gawin yon? Isang abiso mula sa sistema ang nagpaliwanag para makita ang iyong mga alaala. Isa pang abiso ang tumutol, hindi sumasang-ayon ang diyosa ng proteksyon. Mauunawaan mo kung karapat-dapat ang bayani na maging bago mong Panginoon kung sasamahan mo siya. Walang kailangang gawin na hindi kinakailangang panganib. Sinabi ni Kim Gong-jae, hindi ayos. Hindi ko kayang buhatin ang isang espada na hindi ko mapagkakatiwalaan. Hindi iyon ubra sa akin, kahit gaano pa ito kahusay na espada, dahil magdudulot lang ito ng pagkabalisa sa akin. Isinilid niya si Sparkly sa kaluban nito at idineklara, halika. Suriin mo ang aking mga alaala o kahit anong gusto mo hanggang sa makontento ka. Isang abiso mula sa sistema ang naghayag, isinailalim ka ng espada ng habag sa isang pagsubok ng habag. Makalipas ang ilang sandali, naglaro sa kanilang harapan ang mga alaala ni Kim Gong-jae. Sinabi ng dalaga ng apoy ng impyerno, mabait na Ginoo, tiisin mo pa ng kaunti. Sinabi ni Estelle, kawawa naman sila. Wini ka ni Tiisa, wala nang natira sa mundo. Ang aking alagad. Nanatiling tahimik ang espada ng habag habang pinagmamasdan ang mga alaala. Sa wakas, humarap ito kay Kim Gong-jae at sinabi, ikaw. Sumagot si Kim Gong-jae, hindi ako perpekto. Mahina ako pagdating sa mabubuting intensyon at sa hangaring maging mabuti sa paningin ng iba. Ipinipilit ko pa ang sarili ko minsan para lang tratuhin akong mabuti. Pinagpapawisan ako ng husto dahil gusto kong makita bilang isang mabuting tao sa mata ng iba. Marahil ito ang isa sa aking mga kahinaan. Ang dating mong Panginoon ay hindi rin perpekto. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang dakilang layunin ni Lefanta Aijim sa paglalakbay sa mundo at pagpatay sa mga konstelasyon. Maaaring ang ginagawa niya ay isang marangal na gawain, pero kahit na ganoon, naniniwala pa rin akong mali ang kanyang ginagawa. Kung naniniwala kang ganap na perpekto ang dati mong Panginoon, huwag mo akong sundan. Hindi ko kailangan ng ganoong espada. Isang abiso mula sa sistema ang nagtanong, papatayin mo ba si Lefanta Aijim? Sumagot si Kim Gong-jae, kung siya ay isang taong karapat-dapat mamatay. Muling nagtanong ang sistema, mapapangako mo bang hindi makikialam ang iyong personal na emosyon sa iyong paghuhusga? Lumingon si Kim Gong-jae sa ibang direksyon at sinabi, hindi ko alam. Patay na ang aking Panginoon at nawasak ang Jianghu. Napakaraming tao ang nasaktan at napatay. Hindi ko na alam kung ano ang tama. Pero ipinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang aking makakaya. Nanatiling tahimik ang espada ng habag. Idinagdag ni Kim Gong-jae, kaya, kung sakaling malihis ako ng landas, nais kong gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang itama ako. Gagawin ko ang aking makakaya at gagawin mo rin ang iyong makakaya. Nangangahulugan ito na magkasama tayo sa paglalakbay na ito.
Lumutang ang bigat ng espada ng habag, unti-unting natutunaw ang kanyang paninindigan. Isang abiso mula sa sistema ang naghayag, ang aking kakayahan ay sakit. Ang kahit sino na matamaan ko ay makararanas ng sakit. Kung walang sugat, walang kamatayan. Ang aking kakayahan ay lumikha ng sakit nang hindi nag-iwan ng sugat. Aking bagong Panginoon, ipinapangako ko na paglilingkuran kita ng may mabuting hangarin. Sinundan ito ng isang abiso mula sa sistema, lalong nagliwanag ang Diyosa ng proteksyon. Bumulong ang espada ng habag, oo. Bumagsak si Kim Gong-jae sa lupa, nararamdaman ang agos ng tubig sa kanyang mga paa. Biglang sumabog ang bundok. Lumitaw si Humustra at sinabi, ang taglamig ay panahon ng kamatayan. Sa wakas, winakasan mo ang malungkot na panahong ito. Sumagot si Kim Gong-jae, naamoy ko ang simoy ng tagsibol. Inisip niya, alam kaya ni Master kung saan nagmumula ang amoy ng tagsibol. Humarap siya kay Humustra at sinabi, Ginoong tagapangalaga ng aklatan, may natanggap akong benepisyo mula sa pagpasa ng mga palapag at kaya kong makita ang mga katangian ng iba. Tumango si Humustra. Alam ko. Ako ang namamahala sa ika-21 hanggang sa ika-30 palapag. Ang benepisyong natanggap mo ay ako ang naghanda. Sa iyong mga katangian, nakita ko ang pumatay ng konstelasyon. Isang abiso mula sa sistema ang nagdagdag, mga paboritong karakter, mga tauhan sa kwento, pumatayng konstelasyon. Sinabi ni Humustra, malamang tama iyon. Nagtanong si Kim Gong-jae, bakit ganoon? Si Lefanta Aijim ay isang taong pumapatay ng mga konstelasyon. Maintindihan ko kung ayaw mo sa kanya, pero hindi ko alam kung bakit gusto mo siya. Humagikik si Humustra. Yelen, dahil tinanong mo, sasagutin ko ito, lalo na para sa'yo. Matagal ko ng pangarap ito. Naguluhan si Kim Gong-jae. Pangarap. Tumango si Humustra. Nais kong maging isang karakter sa nobelang gusto ko. Napataas ang kilay ni Kim Gong-jae. Hindi mo ba kayang gawin yon agad-agad? Kaya mong maglakbay ng malaya sa mga pagwawakas ng mundo. Tumawa si Humustra. Huhu, hindi mo nauunawaan ang damdamin ng isang mambabasa. Sa isang pagwawakas, isa lamang akong banyagang nilalang. Hindi ako dapat naririto. Maging ang pumatay ng konstelasyon na pumatay sa dragon ng Murim o ako, pareho kaming banyagang nilalang sa mundong. Ayaw kong makilahok sa isang nobela bilang isang banyagang nilalang. Nais kong lumitaw bilang isang tunay na karakter, isang taong naroroon na mula pa sa simula. Nanatili si Kim Gong-jae sa katahimikan, naguguluhan. Binasag ni Humustra ang katahimikan at nagtanong, ngayon naman, ako ang magtatanong. Gong-jae, bakit hindi mo pinatay ang makalangit na demonyo? Sa kanyang huling sandali, naabot niya ang antas kung saan kaya niyang patayin ang iba gamit lamang ang kanyang matinding pagnanasa sa dugo. Kahit hindi ka pa kasing lakas niya, nabubuhay pa rin siya sa iyong alaala. Kung kinuha mo siya bilang isa sa iyong 100 kaluluwa, magiging isang nakakatakot na puwersa siya. Kaya bakit hindi mo siya pinatay? Kim Gong-jae, nagulat, nauutal na nagsabi, iyon. Bago pa niya matapos, pinutol siya ni Humustra. Ayos lang. Naiintindihan ko kahit hindi mo nasagutin. Ayaw mong makialam sa kung ano ang mangyayari sa iyong master sa huli. Ganoon din ako. Ayaw kong direktang makialam sa katapusan ng mga mundo. Ang nais mo at ang nais ko ay hindi gaanong magkaiba. Tumanggi akong makialam. Sa ganitong sitwasyon, may isang paraan lamang upang maging isang karakter sa isang kwento. Hindi ako dapat maghanap ng mga karakter ng isang nobela. Sila mismo ang dapat lumapit sa akin. Si Lefanta Aijim, ang pumapatay ng konstelasyon, ay gumagala sa mundo, walang humpay na pinapatay ang mga konstelasyon. Sa huli, bibisitahin niya ang aking mundo, ang dakilang aklatan ng lahat ng paglikha, upang patayin ako. Naghihintay ako sa araw na yon, ang araw na darating siya sa aking aklatan. Sa araw na yon, sa wakas ay magiging bahagi ako ng kwento ni Lefanta Aijim. Tinanong ni Kim Gong-jae, kahit na ang katapusan ng kwentong iyon ay ang iyong sariling kamatayan. Ngumiti si Humustra. Ang mamatay sa kamay ng pangunahing tauhan, hindi ba yon ang pinakamahusay na epilogo? Ilang sandali ang lumipas, tahimik na naglakad sina Kim Gong-jae, ang emperador ng espada, at si Humustra. Biglang, isang kultista ng demonyo ang sumugod patungo kay Kim Gong-jae at masiglang sinabi, batang pinuno ng kulto. Maligayang pagdating. Tinanong ni Kim Gong-jae, tapos na ba agad ang libing? Nauutal na sumagot ang kultista, hindi pa po.
Nagpapatuloy pa rin ito. Pagkatapos, lumapit ang kapitan ng pulang demonyong puwersa at nagulat na wala ang katawan ng makalangit na demonyo. Nagulat si Kim Gongja at napasigaw, ano? Ipinaliwanag ng kapitan, mas mauunawaan mo ang sitwasyon kung makikita mo ito mismo. Sabay-sabay silang naglakad papunta sa pinangyarihan. Nagpatuloy ang kapitan dahil biglang natunaw ang lahat ng nyebe na wala rin ang katawan ng makalangit na demonyo. Patawad. Nangyari ito ng sobrang biglaan, wala kaming pagkakataon para makapag-react. Napapaisip at hindi makapagsalita, nakinig si Kim Gongja habang nagbigay ng haka-haka ang kapitan. Iniisip namin na dahil napakapuro ng panloob na enerhiya ng makalangit na demonyo, maaaring kusang naglaho ang kanyang katawan at naging dalisay na enerhiya. Nagsalita ang emperador ng espada, kahanga-hanga. Kapag namatay ang isang konstelasyon mula sa mundong ito, isang sumpa lamang ang naiiwan. Ngunit nang mamatay ang iyong master, namulaklak ang mga bulaklak. Ang iyong master ay nakahihigit pa sa isang konstelasyon. Idinagdag ng kapitan ng pulang demonyong puwersa, syempre, inihahanda pa rin namin ang libing. Nais ko sanang makilahok ka rin. Umiling si Kim Gongja. Hindi, ayos lang. Hindi na kailangang ituloy ang libing. Nagulat ang kapitan. Pipasensya na. Ano po? Ipinaliwanag ni Kim Gongja, bagaman ako ang naging batang pinuno ng kulto bilang bahagi ng pagmamana ng tradisyon, may ilan pa ring hindi tumatanggap sa akin. Sa kultong ito, umiiral ang batas ng pinakamalakas. Ang pinakamasigasig na mandirigma ang dapat maging pinuno. Sa halip na isang libing, magsagawa tayo ng mga duelo. Karaniwan sa mga libing ang pag-aalay ng pinakamahalagang bagay. Ano ang pinakamahalaga sa atin? Mga espada, tama? Kaya ialay natin ang mga teknik ng espada na itinuro sa atin ni Master. Halika, labanan niyo ako. Sa isang sigaw, sumugod ang mga kultista kay Kim Gongja. Samantala, dumating si Viper at nagsabing, ang makalangit na martial clan ay lilipat sa ika-22 palapag. Naguguluhan, nagtanong si Kim Gongja, ano? Ipinaliwanag ni Viper na pagpasyahan naming lumipat. Ililipat namin ang buong bulwagan ng pagsasanay doon. Kung paano mo minana ang linya ng makalangit na demonyo, naging disipulo naman ako ng pinuno ng Alyansang Murim. Ang makalangit na martial clan ay ang aking samahan, kaya tama lamang nasundan nila ako at sumali sa Alyansang Murim. Kahit na ang aking master ay kalahating baldado, maayos pa rin ang kanyang mga galamay. Nangako ang Kimiko na gagawin ang lahat upang maibalik ang kanyang kakayahang dumaloy ang enerhiya. Balak kong pagsilbihan siya bilang pinakamataas na tagapagtanggol. Naisip ni Kim Gongja, ang isang tagapagtanggol ay isang taong nagpoprotekta sa sekta. Ang pinakamataas na tagapagtanggol ay nangangahulugang ang pinakamataas na ranggo ng protektor. Nagpatuloy si Viper, talagang labis ang lungkot niya sa pagkamatay ng makalangit na demonyo. Kahit ako, nadama ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Muling nag-isip si Kim Gongja, iniisip ni Viper na gawin ang pinuno ng Alyansang Murim bilang pinakamatandang matanda. Sinabi ni Kim Gongja, sa ganitong mga panahon, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang pagtuturo sa susunod na henerasyon. Makakatulong din ito upang mas lumakas ang iyong mga kasapi. Natahimik siya, nagmuni-muni. Napansin ito ni Viper at nagtanong, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Sumagot si Kim Gongja, namamanghalang ako, napagtanto kong hindi basta-basta ang pagiging pinuno ng isa sa 5 pinakamalalakas na samahan. Sa loob-loob niya, iniisip ko kung bakit ang isang taong sobrang otaku ay sikat sa kanyang mga kasamahan. Dahil inaalagaan niya sila ng lubusan. Napakamot si Viper at nauutal na sinabi, talaga? Huwag mong bigyan ng maling kahulugan. Ginagawa ko lang ang nararapat gawin. Ang tumanggap ng papuri para sa isang bagay na dapat gawin ay magpapadilim lamang sa mundo. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Nakakainis din. Naisip ni Kim Gongja, kung iisipin may mga tao ba akong tunay na matatawag na aking mga tao. Biglang sumingit ang emperador ng espada, gusto kong labanan siya at bugbugin. Mahinang bulong ni Kim Gongja sa sarili, zombie apocalypse. Susunod, gagamitin ko ang genre ng martial arts. Biglang lumitaw si Humustra, nakangiti. Gongja. Panggupit ng kuko. Espesyal na ginawa para sa iyong mga daliri sa kamay at paa. Isang abiso mula sa sistema ang nagpaalam, si Sparkly ay umaawit tungkol sa kahanga-hangang mga nagawa ng bayani ngayong araw. Ang maringal na anyo ng bayani na umaatungal tulad ng isang leon sa kuta ng imperyo ng Aegean.
Napabuntong hininga si Kim Gongjae. Sa isip niya, siguradong hindi itong tatlo. Hindi kailanman. Dahil hindi naman talaga sila tao sa simula pa lang. Lumapit ang alkemistang maestro. Kamatayang soberano eh. Agad na napaisip si Kim Gongjae. Siya na nga. Narinig ang patuloy na pagsasalita ng punong alkemista, matagumpay na nating nagawa ang bakuna laban sa zombie virus. Hanggat makakakuha ng bakuna ang mga tao bago pumasok sa ika-22 palapag, hindi dapat magkaroon ng problema. Tinanong ni Kim Gongjae, Kemiko, may balak ka bang lumipat? Paumanhin? Masyado nang maliit ang kasalukuyan mong tindahan, hindi ba? Matapos nating malampasan ang yugtong ito, sumikat at tumaas ang halaga mo. Magagawa mo bang tugunan ang lahat ng kasalukuyang order gamit lang ang tindahan mong iyon? Saglit na nag-alinlangan ang punong alkemista. Naisip ko nang palawakin ito pero napakamahal ng presyo ng lupa sa unang palapag. Ipinakita nga sa akin ng konde ang isang kontrata na nagsasabing siya na ang magbabayad nito. Mabilis na sumabat si Kim Gongjae, huwag mong pirmahan yan. Ako na ang magbibigay sa iyo ng lugar para sa tindahan at sasagutin ko ang gasto sa paglilipat at pagpapaganda ng loob nito. Talaga? Alam mong akin ang ika-20 palapag, hindi ba? Bibigyan kita ng magandang pwesto roon. Kapalit nito, gusto kong unahin mo ang paggawa ng gamot o potion na ipagagawa ko sa iyo. Payag ka ba? Masiglang tumango ang punong alkemista. Siyempre. Biglang sumingit si Hari ng egg potion na may eksaheradong pag-ubo. Ahem. Naku, masyado nang matagal ang tindahan ko. May kakaibang amoy na sa loob. 3 palapag ito at sumasakit na ang tuhod ko sa pag-akyat. Ang sarap siguro kung may isang mabait na binatang mag-aalok sa akin ng lugar na may sariwang hangin, mga 30,000 metro kwadrado. Bago pa niya maituloy, biglang hinatak siya ni banal na mandirigma Marcus Calenbury Palayo. Pasensya na. Hindi maganda ang asal ng kaibigan ko. Sumigaw si Hari ng egg potion, paano mo ako mapipigilan? Nawawalan ako ng kita ngayon. Unti-unti nang nababawasan ang mga order, at nahihirapan na akong patakbuhin ang negosyo. Kemikong bata. Sabihin mo na lang sa lahat na nandaya ako sa huli kong laban. Hindi ko na kayang tapatan si Ginoo Sean Scalister. Napatulala ang punong alkemista. Sa ika-20 palapag, nagpatuloy ang kaguluhan. May isang taong sumigaw, Diyos ng mga kemiko. Isa pang tinig ang bumangon, dakilang kemiko. May isa pang humiyaw, pinakadakilang kataas-taasang kemiko. Pakibenta mo ang gamot ko. Sa di kalayuan, nagreklamo si Yosooha, hayop ka. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Sa gitna ng gulo, nagdiwang ang mga kalansay ni Kim Gongjae habang sumisigaw si Isa gamit ang megaphone, ang mga nandito para gumawa ng potion, pumila ng maayos. Ang mga nais magpabakuna laban sa zombie, pumunta sa punong tanggapan ng angkan ng makalangit na mandirigma sa ika-22 palapag. Sa ika-22 palapag, isang kultista ang sumigaw, tumahimik kayo. Nasa bulwagan kayo ng pagsasanay ng angkan ng makalangit na mandirigma. Huwag itulak ang mga nasa unahan. Napakamot ng ulo si Viper. Matanda, napakarami nating parokyanong naghihintay. Sumagot si Hari ng egg potion, huwag mo akong madaliin. Hindi lang ako narito bilang eksklusibong manggagamot ng angkan ng makalangit na mandirigma, tumutulong din ako sa pagbabakuna. Dapat kayong magpasalamat. Namangha si Anastasia. Hindi ka panipaniwala. Ang matagumpay na pagtatapos ng Chronicles of the Heavenly Demon ay may malaking epekto sa lahat ng ito. Lahat ng ibang mga ngaso ay mas lalong ginaganahan dahil ayaw nilang mapag-iwanan. Dahil dito, mas mabilis kaysa dati ang pag-akyat sa Tor. Sunod-sunod na lumitaw ang mga sistemang abiso, palapag 24, Dawn Cabin Diary, Misteryo, palapag 23, Universe Iron Knight Chronicles, palapag 22, Chronicles of the Heavenly Demon, palapag 21, Dakilang aklatan ng lahat ng paglikha. Sa bilis ng takbo nito, dagdag ni Anastasia, baka malampasan natin ang ika-30 palapag sa susunod na buwan. Biglang dumating ang isang trahedya. Sa malagim na tinig, dumagundong ang sistemang abiso, anunsyo para sa lahat. Ngayon, nabigo ang pagsalakay sa ika-25 yugto. Ulitin. Ngayon, nabigo ang pagsalakay sa ika-25 yugto.
Ipinakita ng sistema, Samwin Academy Story, Romansa, Pantasya, Antas ng Kahirapan, Grade, Bilang ng Kalahok, 2-5. Ang Samwin ay isang akademyang may mahabang kasaysayan. Isang ordinaryong paaralan kung saan nagkakasalubong ang pagkakaibigan, kompetisyon, pag-ibig at panibugho. Mananatili sana itong isang simpleng kwento ng akademya kung hindi lamang dahil sa isang artepaktong may kakayahang wasakin ang mundo na nakatatak sa ilalim ng paaralan. Dahilan ng pagkabigo, ninakaw ng isang muling isinilang na mag-aaral ang nobyo ng pangunahing kontrabida, isang prinsipe. Sa matinding galit, sinira niya ang selyo ng artefakto, pinalaya ang dakilang demonyo, at winasak ang mundo. Nakahandusay na walang buhay ang paladin at ang konde. Napasinghap si Anastasia. Ang konde at ang paladin? Nabigo? Hindi maaari. Mahusay silang magkatuwang. Kumindat si Humustra. Sayang. Pero nagkalat na ang gatas. Wala nang magagawa sa isang bigong pagsalakay. Habang nagniningning ang mga kislap ng ilaw, natigilan si Kim Gongja. Dagdag ni Humustra, pakisuyo, unawain mo ang posisyon ko. Gayunman maaaring may paraan pa upang mabawi ang pagkawala. Ilang sandali ang lumipas, sa palikuran ng kalalakihan, mahinang nagbulong si Kim Gongja, nakakainis. Hindi pa ako nakakabasa ng mga kwentong romantiko. Hindi ko pwedeng hayaan na lang mamatay ang konde at ang paladin. At parang pinapahiwatig ng librarian na ako ang dapat pumunta, kaya sige na nga. Nakasandalang banal na mandirigma, nagtanong, bakit hindi mo na lang isuko at subukan ang ibang pagsalakay? Sumagot si Kim Gongja, hindi sa tingin ko magiging ganoon kasimple. Umandar ang espada mismo bago pa naisara ang aklat ng pahayag. Malamang, naroroon sa mundong iyon ang kapatid na espada nito. Dumating ang sistemang abiso, sumasang-ayon si Sparkly sa iyong teorya. Itinaas ng banal na mandirigma ang kilay. Hindi ka pa nakakabasa ng kwentong murim noon pero nagawa mong lampasan ito. Siguradong kakayanin mo rin ito. Ngumiti si Kim Gongja. Ayos! Tara na! At sa isang iglap na pagdesisyonan niya. Ang paladin ay masusing tinitigan siya. Ngunit gusto mo pa ring pamunuan ang yugtong ito. Sa isip ni Kim Gongja, o Diyos ko seryoso siya sa romansa. Ngunit ayaw niyang pabagsakin ito dahil lamang sa nakaraang pagkabigo. Tumango siya. Gusto ko talagang pangunahan ito. Hindi ako maaaring matalo sa kanya. Dagdag niya sa isip. Dahil sa genre nito, mas mainam kung mas may alam sa romansa ang mamuno. Pero natapos ko ang Chronicles of the Heavenly Demon nang hindi man lang nagbabasa ng murim, naisip niya, ngunit hindi pa rin tiyak. Nag-alinlangan ang paladin. Tama yan, pero pinutol siya ni Kim Gongja. At higit pa rito, may hindi magandang pakiramdam ako sa yugtong ito. Pakiusap, hayaan mong ako ang mamuno. Nagkatinginan sina Anastasia at Sword St. Marcus Calenbury, parehong nagulat. Nagsalita si Anastasia, hindi ba wala namang masyadong dapat ipag-alala? Napatunayan na niya ang kakayahan niya ng maraming beses. Nalilito ang paladin. Black Dragon Master. Tumango si Sword St. Marcus Calenbury. Sumasang-ayon ako na dapat nating sundin ang sinasabi ng Death Sovereign. May alam siya. Tumingin pabalik ang paladin. Pati ikaw, Lee. Sa isip ni Kim Gongja, ayos. Ang ranggo 1 at 2 ko na mismo ang sumusuporta sa akin. Nagpahayag siya, ako na ang pipili ng mga kasamahan kong sasama. Sa pagkakataong ito, pipiliin ko ang pinakamahuhusay. Huwag niyo akong kamuhian kung hindi ko kayo mapili. Tumaas ang kilay ni Anastasia. Pinakamahuhusay ha? Nagtagpo ang mga mata nila ni Kim Gongja. Sumagot si Anastasia, ito ang una kong romance genre, pero sa tingin ko, bagay ako rito. Akma ito sa aesthetic ko. Bagaman hindi ako eksperto sa romansa. Kung pinakamahuhusay lang ang dapat sumama, hindi ba isa ako roon? Opinyon ko lang naman. Sa isip ni Kim Gongja, ang babaeng ito medyo kakaiba. Idinagdag ng paladin, Malika, Black Dragon Master. Magkaiba ang romance at romance fantasy. Kung ang romance ay isang makaron, ang romance fantasy naman ay isang chocolate mouse cake. Tumingin siya kay Kim Gongja. Death Sovereign, sa palagay ko, mas nararapat na isang eksperto tulad ko ang sumama. Sa isip ni Kim Gongja, nagbibigay siya ng mga metapora. Isa rin siyang kakaiba. Sumabat ang Countess, hindi ba ang pag-ibig ay isang bagay na maaaring palitan ng pera?
Mas mahusay magmahal ang mayaman kaysa mahirap. Ang pag-ibig ay kapangyarihan at ang kapangyarihan ay pera. Ako dapat ang piliin mo. Bumulong si Kim Gong-jae sa sarili, sino ba ang naglagay sa kanya sa romance genre? Sa wakas, napagod na siya. Cult interrogator, tayo na. Napatulala sina Anastasia, Paladin at Countess. Ha? Sabay nilang tanong. Sa isang tabi, napalunok si Viper at sumimangot. Yee! Mataimtim nang umiti ang heretic inquisitor. Oho! Kung iyon ang nais mo, buong puso kong tatanggapin. Lumapit si Anastasia kay Kim Gong-jae at bumulong, Death Sovereign, nasisiraan ka ba ng bait? Napabuntong hininga siya. Wala siyang alam sa pakikiramay. Isa siyang psychopath, at kahit palambutin ko pa ang deskripsyon, isa siyang sociopath sa pinakamagandang paliwanag. Bakit mo siya isinama sa isang romance genre? Tiningnan ni Kim Gong-jae ang heretic inquisitor, pagkatapos ay muling tumingin kay Anastasia. Black Dragon Master. Ano? Tanong ni Anastasia. Sumagot si Kim Gong-jae, hindi ako masyadong marunong sa romansa, pero alam ko kung ano ang pinakamahalaga rito. Naningkit ang mata ni Anastasia. Ano? Buong kumpiyansang sagot ni Kim Gong-jae, hitsura. Nagniningning ang aura ng heretic inquisitor. Nagkatinginan sina Kim Gong-jae at Anastasia. Sa huli, sumuko si Anastasia. Tama. Tumango si Kim Gong-jae. Ginagamit niya ang banal na mahika, kaya makakatugon siya sa anumang sitwasyon. Bukod pa roon, sinusunod niya ang lahat ng utos ko. Sa isip ni Kim Gong-jae, pinakamahalaga sa lahat, sinasabi ng cult interrogator ang eksaktong iniisip niya. Walang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang salita at iniisip. Malamang, magiging mahusay siya sa isang romance genre. Nakamasid si Humustra at mumiti. Oho! Napaka-orihinal ng tambalan niyo sa pagkakataong ito. CJ! Nasasabi ka kung makita kung paano ito magtatapos. Ang panahon ng pag-ibig. Panahon na upang purihin ang pag-ibig. Sinasabi ng lahat na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa uri, dugo, at nasyonalidad. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit napakahirap ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay kilos at saloobin, ngunit marami ang mas nakatuon sa ideya nito. Isang romantikong realidad. O isang makatotohanang romansa. Nagpatuloy si Humustra, bibigyan kita ng espesyal na biyaya habang naguguluhan ka sa pagitan ng dalawa. Halos natapos mo na ang Chronicles of the Heavenly Demon hanggang sa lihim na yugto. Ngunit hindi mo pa natatanggap ang gantimpala nito. Napakurap si Kim Gong-jae. Ha? Lumabas ang isang system notification, face blindness card, nagkataon lang ba? Makinig sa pinakadakilang lihim. Card, napahinto si Humustra at tila may naalala. Ah! Hindi ko dapat iyon sinabi. Card eh. Nagtatakang tumingin si Kim Gong-jae. Ano ba ang mga to? Walang pakialam na iniwasan ni Humustra ang tanong. Napakakapaki-pakinabang ng mga ito sa romansa. Ang mga ito ang magiging iyong Trojan horse. Maaari mong tingnan ang huling regalo sa Book of Revelations. Mas naguguluhan pa si Kim Gong-jae. Ha? Sinabi ni Humustra, Death Sovereign, Cult Interrogator, kayo ang pinili kong mga karakter para sa Samhain Academy Story. Kapag muling binuksan ang inyong mga mata, dadalhin kayo sa 7 araw bago ang hindi inaasahang pagtatapos ng Samhain Academy Story. Inaasahan kong makakalikha kayo ng isang magandang wakas. Miss! At katulong, I.M. Gong-jae na naguguluhan ay nagsabi, ha? Bigla silang inilipat. Isang magandang babae ang nagsabi. Ikaw na bastos at mangmang. Ang Heresy Inquisitor ay lumingon at nagsabi. Aha! Si Kim Gong-jae ay naguguluhan at nagsabi sa kanyang sarili, aha. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, Kim Gong-jae, katulong. Isang notification mula sa sistema ang nagsabi, Cult Interrogator, Miss. Tumingin ang Heresy Inquisitor sa magandang babae at nagsabi, aha. Ang babae ay nagsabi. Ikaw na bastos at mangmang. Si I.M. Gong-jae ay nagulat. Heresy Inquisitor ay nagsabi, may nagawa ba akong mali? Ang bigat ng slap na yon, bigla siyang sinampal muli. Ang babae ay nagsabi, paano mo nagawang kumilos na parang wala lang pagkatapos mong magsalita ng ganoong kalokohan? Gusto mo bang patuloy akong pagtawanan, ha? Si Kim Gong-jae ay nagsabi sa sarili, ito ang banquet hall ng mga mataas na uri.
Ang babaeng ito sa harap namin ay ang villainess ng Apocalypse. Huff. Batay sa mga alaala ng Count at Holy Knight mula nang subukan nilang linisin ito. Sa imperyong ito kung saan ang mahika at alchemy ay advanced, siya ay anak ng duke, na siyang pinakamakapangyarihan pagkatapos ng pamilya imperial. Ang apocalypse na ito ay magtatapos sa 7 araw. Dahilan ng kapahamakan, ang kasintahan ng villainess, ang Crown Prince, ay ninakaw ang kanyang puso ng isang babaeng estudyante na muling ipinanganak. Ang babae ay nagsabi, "Hoy, may tao ba? Halika dito." Isang katulong ang nagsabi, "Miss." At dali-dali silang lumapit sa kanya. Siya ay nagsabi, "Ayokong makita ang mga bagay na yon. Ialis niyo sila sa harapan ko ngayon na." Si Heresy Inquisitor ay naguguluhan at nagsabi, "Ha?" Si Kim Bong-jae ay nagsabi, "Ha?" Ang mga lalaki ay nagsabi, "Miss." Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Ah. Baka may nararamdaman ka bang hindi maganda?" "Hindi maganda yan. Tutulungan kita." "Anan? Mas lalala pa ang hitsura mo. Tila kailangan mong maghanap ng doktor ngayon kaysa manatili sa banquet." Si The Lady of the Silver Lily, Reveal Evancia ay nagsabi, "Ngayon. Ialis niyo sila sa harapan ko." Ikulong ang katulong. Ang katulong ay nagsabi, "Pasensya na, ngunit pakiusap, sumama ka sa amin." Si Kim Bong-jae ay naguguluhan at nagsabi, "Ano?" Ang katulong ay nagsabi, "Pakiusap, ibaba mo ang iyong boses." Nahihirapan ang miss sa malalakas na tunog di. Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Saan niyo kami dadalhin?" Si Kim Bong-jae ay nagsabi, "Ha?" At sila ay itinapon sa isang bilangguan at si Kim Bong-jae ay nagsabi, "Mga katulong ng Duke." "Ah!" Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Death Sovereign. Hindi maganda ito. Mukhang ako na ang naging protagonista dito," habang tumatawa sa sahig. Pagkalipas ng ilang sandali, si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Hindi ko akalain ito. Madalas akong pinalalantad bilang isang babae noong bata ako, ngunit hindi ko akalain na bibigyan ako ng papel bilang isang female protagonist. Isa itong karanasan sa buhay." Si Atan Gongja ay nagsabi, "Inainggit ako sa walang katapusang optimismo mo." Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Maganda ang mundo, Death Sovereign. Mag-isip tayo ng positibo." At ginamit niya ang kanyang kasanayan, Divine Spell, Transformation. "Anong tingin mo?" Si Atan Gongja ay lumingon at nagsabi, "Ang boses mo Ilan," sabi ni Heresy Inquisitor. "Binago ko ang vocal cords ko ng kaunti. Mas tunog babae ba ako ngayon?" Si Atan Gongja ay nagsabi, "Hindi ka panipaniwala. Tunog ka talagang isang marangal na batang noble lady. Bagamat siguro kailangan mo pang pagbutihin ang mga sinasabi mo." Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Salamat." Si Atan Gongja ay nagsabi sa sarili, "Bagamat wala sa aming plano na maging ang female protagonist at katulong, ngunit sa tingin ko kaya namin harapin ang sitwasyong ito." Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Mukhang mas relax ka na ngayon." Si Kim Bong-jae ay nagsabi sa sarili, "Dahil may divine spell ng cult interrogator at ang kasanayan sa pagbabalik sa nakaraan." Si Kim Bong-jae ay nagsabi, "Paumanhin?" Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Mula nang bumalik ka mula sa Chronicles of the Heavenly Demon, lagi kang mukhang malungkot. Natural lang iyon dahil nawala sa akin ang minamahal kong master. Kaya nag-aalala rin ako tungkol sa raid na ito. Nag-aalala ako na baka hindi mo magampanan ng maayos dahil sa depresyon mo. Pero mukhang hindi naman dapat akong mag-alala." Si Atan Gongja ay nagsabi, "Kaya mong malaman ang nararamdaman ng isang tao sa pamamagitan ng ekspresyon niya, ha?" Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Eksakto. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng pagiging depres, pero naiintindihan ko ito." Si Atan Gongja ay nagsabi sa sarili, kahanga-hanga. Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Kahit ang mga makina ay nagkakaroon ng ingay kapag may mansa ng grasa. Ang stress ang mansa ng grasa ng tao. Kung pababayaan ito ng matagal, maaaring manatili ito sa iyong puso, kaya tiyakin mong pangasiwaan ito ng maayos." Si Kim Bong-jae ay nagsabi sa sarili, sinusubukan ba niyang maunawaan ang mga tao sa sarili niyang paraan? Kahit na isa siyang siraulo, kakaiba talaga siya. Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Sa totoo lang, may isang bagay na kakaiba simula pa kanina." Si Kim Bong-jae ay nagsabi, "Ano ang ibig mong sabihin?" Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, "Batay sa pagkaunawa ko, nakulong tayo dahil sa pang-aabuso ng kapangyarihan."
Si Ryan Gongjia ay nagsabi, ganoon din ang tingin ko sa sitwasyong ito. Si Heresy Inquisitor ay nagsabi, natutuwa akong nadagdagan ang ating pagkakaunawaan. At kadalasan, sa ganitong mga pagkakataon, ang makapangyarihan ay maglalagay ng mga gwardiya o sundalo upang bantayan ang mga nakakulong. Pero wala akong nararamdamang sinuman sa labas ng pinto ngayon. Si Ryan Gongjia ay nagsabi, sa halip, nararamdaman kong may mga tao sa labas ng bintana. Biglang sumugod ang mga asasin sa mga rehas ng bintana. At sumigaw sila, hulihin sila. Patayin ang mga lalaki kung gusto ninyo. Pero huwag saktan ang babae. Sinabi ni Kim Bong-jae, kumikinang. Naglabas ng abiso ang sistema, bayani. Hinarang niya ang isang pag-atake. At sumigaw si Kim Bong-jae, ngayon na. Habang nabulag ang mamamatay tao sa liwanag ng kumikislap at nagsalita sa sakit, pinutol ni Kim Bong-jae ang braso ng mamamatay tao at napadaing ito sa sakit, Sinabi ng Heresy Inquisitor, Death Sovereign. Hindi mo dapat patayin silang lahat. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod nito, kaya dapat tayong mag-iwan ng kahit isa ng buhay. Isa pang mamamatay tao ang sumigaw sa sakit, Ilang sandali lang, nahuli at itinali ang mga mamamatay tao. Isa sa kanila ang nagtanong, hindi ba dapat isang mahina at marangal na babae siya? Sinabi ng Heresy Inquisitor, mayroon kayong tatlong pagpipilian. Una, maaari kayong mamatay kung nais ninyong mamatay. Pangalawa, maaari kayong dumaan sa aking interogasyon at isiwalat ang mahalagang impormasyon ng paisa-isa. Pangatlo, maaari ninyong isiwalat ang impormasyon ng kusa nang hindi namamatay o iniinteroga. Sinabi ng isang mamamatay tao, baliw na babae. Patayin mo na lang ako. Sinabi ng Heresy Inquisitor, CJ. Naiintindihan. At mabilis niyang tinapos ang buhay nito. Tinanong ng Heresy Inquisitor ang natitira, tapos na ba kayong magdesisyon? Isang mamamatay tao ang umiyak sa takot at nanginginig na nagsabi, parang awa mo na. Ginagawa lang namin ang iniutos sa amin. Sinabi ng Heresy Inquisitor, sabihin mo sa amin kung bakit niyo kami inambus. At hindi pa rin kayo makapagdesisyon. CJ. Tutulungan ko kayong mapabilis ang desisyon niyo. Nagulat ang mamamatay tao nang makita ang kwintas ng Heresy Inquisitor at natatakot na nagsabi, parang awa mo na. Pakiusap. Biglang hinawakan ni Kim Bong-jae ang Heresy Inquisitor at sinabing, putik. Sandali lang, tagapagtanong ng kulto. Hindi kailangang gawin ito sa ganitong paraan. Sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, sa bilis ng takbo nito, magiging kwentong pakmatanda na ito. Tinanong ni Kim Bong-jae ang mga mamamatay tao, hayaan niyong itanong ko ito sa inyo. Ang bilis ninyong nakapasok sa bintana. Pinutol ba ito ng maaga dahil may impormasyon kayong dito kami kukulong? Ginamit ni Kim Bong-jae ang kanyang character window at nakita ang 0 puso mula sa 5. Sinabi ni attacker isa sa sarili niya, narinig namin na may babaeng dadalhin sa imbakan sa ilalim. 0 puso mula sa 5. Sinabi ni attacker 2 sa sarili niya, putik, sinabi nilang isa lang siyang normal na babae. Niloko nila kami. Sinabi ni Kim Bong-jae sa sarili niya, alam nga nila na narito kami bago pa man ito mangyari. Tinanong ni Kim Bong-jae, sinabi ninyo, patayin ang mga lalaki kung gusto ninyo. Pero huwag saktan ng babae, tama? Ibig sabihin ba nito, kukunin niyo siya? Isa sa kanila ang nagsabi, tungkol dyan. 0 puso mula sa 5. Sinabi ni attacker isa sa sarili niya, inupahan kami para dukutin ang babae. 0 puso mula sa 5. Sinabi ni attacker 2 sa sarili niya, napakalinaw ng utos ng taong umupa sa amin na huwag saktan ang babae. Kaya pumunta kaming 4 para siguradong walang magiging problema. Sinabi ni Kim Bong-jae, sa tingin ko, nakuha ko na kung sino ang may sala. Tumingin ang Heresy Inquisitor kay Kim Bong-jae at nagsabi, alam mo na? Sumagot si Kim Bong-jae. Ang may sala ay isang taong may malaking kapangyarihan para umupa ng 4 na mamamatay tao upang makapasok sa akademya. Imposibleng gawin yon maliban kung may malalim siyang kaalaman sa sistema ng seguridad ng akademya. At ang villainess na sumisigaw kanina habang pinalalayas kami. Gaya ng sinabi ng Lady ng Silver Lily, si Reviel Ivancia, kanina, ang makitang mga bagay na ito ilayo sila sa paningin ko ngayon din. Sinabi ni Kim Bong-jae, hindi niya tinukoy kung saan kami dapat dalhin. Pero dinala nila kami dito mismo kung saan naghihintay ang mga mamamatay tao upang atakihin kami.
Sinabi ng Heresy Inquisitor, oho, tunay ngang maaaring siya ang umupa sa mga mamamatay tao. Pero masyadong halata yon. Mukha man akong ganito, ako ang pangunahing tauhan sa mundong ito ng apokalipsis. Ako ang marangal na anak na babae na kasalukuyang nakikipagtagpo sa Crown Prince. Kung siya nga ang nagpadala sa akin rito at inambus ako, masyadong malaki ang eskandalong haharapin niya, kahit pa anak siya ng isang duke. Ibig sabihin, ang Villainess ay hindi ang may sala. Ang taong gusto niyang palabasin na siya ang may kasalanan ang tunay na salarin. At siya rin ay isang taong lubhang nagmamalasakit sa akin, kaya't nagbigay pa siya ng utos na huwag akong saktan, anuman ang mangyari. Biglang dumating ang Crown Prince, ang lalaking pangunahing tauhan, at niyakap ang Heresy Inquisitor, Sylvia. Sinabi ng Crown Prince, ang lalaking pangunahing tauhan, ligtas ka na ngayon. Narito ako upang protektahan ka. Ako, ang nag-iisang tagapagmana ng imperyo. At siya nga ang Crown Prince, ang lalaking pangunahing tauhan. Mula sa malayo, naiinis na tumingin si Kim Gong-je sa kanila. Sinabi ni Kim Gong-je sa sarili niya, noong nakaraang taon, may dalawang dalagang pinangalanan ng emperador. Sylvia Avanay. Isang gintong bulaklak ang namulaklak sa gitna ng isang hardin ng dilaw na mga bulaklak. Simula ngayon, tatawagin ka ng mga tao bilang Lady Golden Flower, ang babaeng pangunahing tauhan ng mundong ito. Lavielle Evancia. Ikaw ay isang mahalagang bulaklak na may matayog na tindig at kumikinang na pilak. Simula ngayon, tatawagin ka ng mga tao bilang Lady Silver Lily, ang Villainess ng apokalipsis na ito. Sa lahat ng marangal na kababaihang tumanggap ng pangalan sa kanilang pagdadalaga, ang dalawang ito ang pinakaprestihiyosong pangalan na ibinigay ng emperador. Dahil nag-aaral ang dalawang dalaga sa parehong akademya, hindi maiiwasang may malaking unos na paparating sa loob ng paaralan. Kim Gong-je sinabi sa kanyang sarili, pero kahit ganoon. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay tumingin ng matalim kay Kim Gong-je. Kim Gong-je sinabi sa kanyang sarili ng may pagkainis, hindi ba siya masyadong bastos para sa isang prinsipe ng korona? Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay nagsabi, buhay ka rin ha? Kim Gong-je sinabi sa kanyang sarili, ano ba ito? Naiinis ako sa kanya. Kim Gong-je sinabi, mahal na prinsipe. Nagawa kong manatiling ligtas at buhay. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay nagsabi, napakaswerte mo naman. Kim Gong-je sinabi, isa lamang akong mababang uri ng tao. Hindi ito maaaring dahil lang sa sarili kong swerte. Dahil ito sa iyong kagandahang loob, mahal na prinsipe. Kim Gong-je sinabi sa kanyang sarili, ang ibig kong sabihin ay, ikaw ang may pakana ng pag-ataking ito, hindi ba? Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay nagsabi, Jenny, labis kang magsalita. Paano magiging dahil sa akin ang lahat ng bagay sa mundong ito? Ang pagprotekta mo sa sarili mong buhay at pati na rin ang pagprotekta kay Sylvia mula sa mabangis na pag-atake ng mga mamamatay tao, lahat ng iyon ay dahil sa iyong swerte. Gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo. Kim Gong-je sinabi sa kanyang sarili, ang kulot na ito. Minamaliit niya ang kakayahan ko at sinasabing swerte lang ang dahilan. Ayoko man paniwalaan ito pero sinusubukan ba niyang pigilan ako? Kim Gong-je sinabi, si Lady Golden Flower ang aking Panginoon. Kim Gong-je ipinagpatuloy at ako ay pag-aari niya. Ang isang espada na pumoprotekta sa kanyang Panginoon ay walang kinalaman sa swerte. At sinabi niya sa kanyang sarili, ha? Ano? Ano ang ginagawa ko? Kusang nagsasalita ang bibig ko. Baliw na ito. Ano bang mapapala ko sa isang hamak na butler na nakikipagtalo sa prinsipe ng korona? Kim Gong-je sinabi sa kanyang sarili, tulad lang ito ng isang kasangkapan na gumaganap sa kanyang layunin. Hindi ko nararapat ang ganoong papuri mula sa iyo, mahal na prinsipe. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ikaw ay nagsisint sa iyong karakter. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ang kasalukuyang synchronization mo ay 1%. Kim Gong-je sinabi sa kanyang sarili, ano to? Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay nagsabi, mukhang ang mga maharlikang pamilya sa antas ng baron ay pumipili ng kanilang mga lingkod batay sa husay nilang magsalita. Madidisappoint ang kanyang kamahalan kung malalaman niya ang nangyayari ngayon. Kim Gong-je sinabi sa kanyang sarili, wag mong gawin yan, kulot. Wag mo akong udyukan pa. Kim Gong-je sinabi, patawarin niyo ako. Lahat ng bagay sa ilalim ng pamamahala ng kanyang kamahalan ay perpekto.
Kim Bong-jae sinabi sa kanyang sarili, ang entabladong ito. Tulad ng dati, sinabi ng paladin sa kondesa, iaalay ko ang aking buhay upang protektahan ka, aking ginang. Sinabi ng kondesa, Butler mag-ingat ka. Kim Bong-jae sinabi, isang sinaunang demonyo ang lumulusob sa mundo, at ginagawa nila ito ngayon. Hindi ito ang tamang oras para magmahalan at magyakapan. Bakit ba nila ginagawa to? Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ikaw ay nagsisint sa iyong karakter. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ang kasalukuyang synchronization mo ay 2%. Kim Bong-jae sinabi, Jenny, naging laban ito ng mga salita. Sisiyasatin ko ng mabuti kung ano ang nangyari ngayong gabi at matutuklasan ko ang katotohanan. Kim Bong-jae sinabi sa kanyang sarili, ito ang dahilan kung bakit nabigo ang banal na kabalyero at ang konde sa apokalipsang ito. Kim Bong-jae sinabi, wala nang iba pang kasing mapagkakatiwalaan mo tulad mo, mahal na prinsipe. Taos puso akong nakikiusap na hanapin mo ang may sala sa pag-atake at bigyan sila ng nararapat na parusa bilang babala sa iba. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay niyakap si Lady Goldenflower Sylvia Avanay at nagsabi, "Siyempre, gagawin ko yan." Mukhang labis ang pagkagulat ni Lady Sylvia. Baka may iba pang mga mamamatay tao sa paligid. Poprotektahan ko siya ngayong gabi. Kim Bong-jae sinabi, patawarin niyo ako sa aking kawalang galang. Dahil sa nangyari, kailangang ilagay si Lady Sylvia sa isang lugar kung saan siya pinakakomportable upang makapagpahinga ng maayos. Kim Bong-jae sinabi sa kanyang sarili, Diyos ko, bibig, bigyan mo naman ako ng pahinga. Kim Bong-jae sinabi, umaasa ako na maaari siyang manatili sa kanyang silid tulad ng dati. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay nagsabi, ibig mo bang sabihin ay hindi siya magiging komportable sa akin? Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ikaw ay nagsisint sa iyong karakter. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ding. Kim Bong-jae sinabi paumanhin. Isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ang kasalukuyang synchronization mo ay 3%. Kim Bong-jae sinabi sa kanyang sarili, pakiusap, bigyan niyo ako ng pahingan. Ang Sword Emperor ay nagsabi, hoy. Anong ginagawa mo? Kim Bong-jae sinabi sa kanyang sarili, Sword Emperor. Ibig kong sabihin, Ginoong Sword Emperor. Ang Sword Emperor ay nagsabi, nagkakaloko ka ba? Kim Bong-jae sinabi, pakiusap, gawin mo ang anumang kaya mo para sa akin. Talagang mababaliw na ako. Gawin mo ang kahit ano para makawala ako rito. Ang Sword Emperor ay nagsabi, kung ganoon, zombie, palagi mong kinamumuhian si Viper, pero ngayong may pagkakataon ka, ginagawa mo ang parehong kasuklam-suklam na bagay na nasa pantasya ni Viper. Kim Bong-jae sinabi, bumalik na ako. Pakiusap, huwag niyo nang ituloy pa. Si Lady Goldenflower Sylvia Avanay ay nagsabi, yan. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay nagsabi, Sylvia. Anong nangyayari? Si Lady Goldenflower Sylvia Avanay ay itinulak ang sarili palayo sa prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan. Si Lady Goldenflower Sylvia Avanay ay nagsabi, yan. Oh! Kamangha-mangha. May naramdaman akong bago, isang bagay na hindi ko pa nararanasan noon. Mabilis ang tibok ng aking puso. Talagang misteryoso ito. Mukhang talagang gusto ng katawan kong ito ang presensya mo. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay nagsabi, Sylvia ikaw talaga. Ngunit biglang umiwas si Heresy Inquisitor sa yakap ng prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan. Hinawakan ni Kim Bong-jae ang kamay ni Lady Goldenflower Sylvia Avanay at sinabi, aking ginang, bumalik na tayo sa iyong dormitoryo. Kailangan mong ipagpatuloy ang iyong normal na buhay bukas, hindi ba? Kim Bong-jae sinabi sa kanyang sarili, hindi natin dapat kalimutan, hindi lang tayo nandito upang gampanan ang ating mga papel. Mayroon tayong layunin, tapusin ang entabladong ito. Lady Goldenflower Sylvia Avanay ay nagsabi, oh. Tama ka. Salamat sa iyong pag-aalala, kamahalan. Gayunpaman, babalik ako sa aking dormitoryo kasama ang aking lingkod. Magandang gabi sa inyo. Aalis na ako. Ang Crown Prince, ang lalaking pangunahing tauhan, ay nagsabi, Sylvia. At lumabas sina Kim Bong-jae at ang Heresy Inquisitor. Kim Bong-jae ay nagsabi, mas lalo pang naging komplikado ang mga bagay. Pag-synchronize hindi ko inasahan na may patibong na ganito rito, nakakainis. Halos makaramdam ako ng selos nang makita kitang yakap ang kulot na yon.
Ang Heresi Inquisitor ay tumawa at nagsabi, "Haha, talaga nga namang hindi natin ito inaasahan. Death Sovereign, gaano kalaki ang itinaas ng iyong synchronization kanina?" Kim Bong-jae ay nagsabi, "Bigla itong umabot sa 3%. Halos hindi ko ito napigilan." Ang Heresi Inquisitor ay nagsabi, kahanga-hanga. "Sa isang iglap, umabot ako sa 10%. Gulat at naguguluhan, sinabi ni Kim Bong-jae, "Ano ang sinabi mo?" Sinabi niya sa kanyang sarili, sa sandaling oras lang na yon kasama ang Crown Prince, umabot siya ng 10%. Mas malala pa ito kaysa sa inaakala ko At kinuha niya ang kanyang patalim, tahimik na tumingin sa Heresi Inquisitor, at nagsabi, "Hindi ito maaaring magpatuloy. Kailangan nating maghanda ng ilang pangkaligtasang hakbang. Magtakda tayo ng isang keyword, isang salita na makakapagbalik sa ating diwa anuman ang mangyari. Halimbawa, kung sasabihin kong peach, sasagot ka ng carrot. Ganoon." Ang Heresi Inquisitor ay nagsabi, "Isang lihim na kodigo na tayo lang ang nakakaalam." Sumasang-ayon ako. Ano kaya ang magiging lihim na kodigo natin? At sa malayo, nakita nila ang Lady of the Silver Lily, si Reviel Evancia, na tahimik silang tinitingnan. Ang Heresi Inquisitor ay nagsabi, Death Sovereign, pakiramdam ko ay ayoko sa babaeng yon. Nakakaintriga kung anong uri ng ekspresyon meron ako ngayon." Habang si Lady Goldenflower Sylvia Avanay ay pilit na umiti gamit ang kanyang mga daliri sa kanyang bibig, si Kim Bong-jae ay nagulat. Isang system notification ang lumabas, "Ikaw ay nagsisynchronize sa iyong karakter." Isa pang system notification, "Ang iyong kasalukuyang synchronization ay 4%. Isang system notification ang lumabas, "Mga pamantayan ng romance fantasy genre una, ang lahat ng lalaki sa paligid ng pangunahing tauhan ay kahina-hinala." Isa pang system notification ang lumabas, "Mga pamantayan ng romance fantasy genre ikalawa, ang pinakapangkaraniwang lalaki ay siya palang pinaka-extraordinary." Habang tahimik silang nagkatitigan, sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, "Hindi, ano ba ang nakakatawa sa interrogator ng kulto? Kailangan ko siyang pagalitan." Sinabi ni Kim Bong-jae, interrogator ng kulto. Ngunit biglang nagsalita si Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, "Lady Goldenflower, mukhang maayos ka naman, hindi ba?" Sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, "Naku, tinawag niya ang palayaw na iyon bago ko pa magamit ang palayaw niya sa Thor." Ang Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, ay nagsabi, "Narinig kong inatake ka, pero bilang isang taong lumaki sa hangganan, tila matibay kang parang damo. Mukhang ang ilang mga asasin ay wala lang sayo." Si Lady Goldenflower Sylvia Avanay ay nagsabi, "Pumunta ka ba rito sa ganitong oras dahil nag-aalala ka sa aking kalusugan? Lubos akong pinararangalan na napakaraming tao, kasama na ang Crown Prince, ang nagpakita ng malasakit sa isang mababang nilalang tulad ko." Sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, "Pumunta ang Crown Prince upang hanapin ako dahil nag-aalala siya sa akin. At ikaw ang may pakana ng mga asasin na yon, hindi ba?" Ang Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, ay nagsabi, "Ang pagiging mababa ay hindi lamang nasusukat sa pinagmulan ng isang tao kundi pati na rin sa kanyang pag-isip. Huwag mong kalilimutan ang tamang asal bilang isang maharlika." Sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, "Bakit mo siya pinalitan ng apoy?" Si Lady Goldenflower Sylvia Avanay ay nagsabi, "Hindi ko alam na ang pagsampal sa isang tao sa isang sayawan ay bahagi ng tamang asal ng isang maharlika. At kung hindi masyadong bastos tanungin, nais kong bumisita sa iyong silid tanggapin." Sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, "Tama na." Si Lady Goldenflower Sylvia Avanay ay nagsabi, "Nais kong matuto ng ilang bagay mula sa iyo. Mukhang dalubhasa ka sa pananakit ng iba." Sinabi ni Kim Bong-jae sa kanyang sarili, interrogator ng kulto, "Tama na." Isang lingkod ang nagsabi, "Lady Goldenflower, lumagpas ka na sa linya sa iyong mga sinabi. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang anak ng baron mula sa hangganan upang magsalita ng ganyan?" Lumapit si Kim Bong-jae at nagsabi, "Patawad po. Mukhang lubos na nabigla ang aking binibini matapos maranasan ang isang traumatikong pangyayari. Sa tingin ko ay kailangan niyang magpahinga agad. Dahil gabi na rin, maaari na po ba kaming magpaalam? Sa palagay ko, hindi pa huli ang lahat upang ayusin ang hindi pagkakaunawaan bukas ng umaga." Ang Lady of the Silver Lily, Reviel Evancia, ay nagsabi, "Ikaw. Paano mo nagagawang humarang sa aming ginang?" Si Lady Goldenflower Sylvia Avanay ay nagsabi, "Lady Silver Lily. Butler. Ano ang sinasabi mo?"
Sinabi ni Kim Bongja kay Lady Goldenflower Sylvia Avanay, maging tahimik ka. At hinawakan niya ang kamay nito at umalis. Si Lady Goldenflower Sylvia Avanay ay nagsabi, Butler. Sandali. Mayroon pa akong gustong sabihin sa kanya. Huwag mo akong pigilan ng basta-basta. Sinabi ni Kim Bongja sa kanyang sarili, hindi ko maaaring hayaang lumala pa ang synchronization ng karakter. Sinabi ni Kim Bongja, Lady Silver Lily. Ang Lady of the Silver Lily, Reveal Evancia, ay nagsabi, ano yon? Sinabi ni Kim Bongja, palagi akong humahanga kung paano dalhin ng mga lingkod ng isang pamilya ng duke ang kanilang sarili. Kagaya ng nakita ko ngayong gabi, tunay nga silang kagalang-galang, hindi katulad ng mga hamak na tulad ko. Marami akong natutunan ngayong gabi. Kahit na mababa ang aking katayuan, nais kong ipaabot ang aking paggalang sa inyo. Kami ay alis na. At hinila niya palayo ang Heresy Inquisitor. Ilang sandali ang lumipas sa labas sinabi ni Kim Bongja, tagapagtanong ng kultura bumalik ka na ba ngayon? Sumagot ang Heresy Inquisitor, ano ang sinabi ko kanina? Sa Samwin Academy. Dormitoryo ng mga babae. Isinara ni Kim Bongja ang pinto at nagsabi, magpasya tayo ng isang lihim na code. Nagtanong ang Heresy Inquisitor, isang lihim na code. Sumagot si Kim Bongja, iniisip ko ito buong araw. Hindi na natin maaaring ipagpatuloy ito ng ganito. Tumango ang Heresy Inquisitor, dapat nating gawin ito. Tama ang sinasabi mo, Gi. Hinawakan ni Kim Bongja ang mukha ng Heresy Inquisitor at sinabi, kapag dumating ang tagsibol, nalalanta ang mga magnolia. Kapag sinabi kong kapag dumating ang tagsibol, sasagot ka ng nalalanta ang mga magnolia. Iyan ang ating lihim na code, ang magbabalik sa atin sa katinuan. Subukan natin. Kapag dumating ang tagsibol. Sumagot ang Heresy Inquisitor, mga magnolia. Muling sinabi ni Kim Bongja, kapag dumating ang tagsibol. Sumagot ang Heresy Inquisitor, nalalanta ang mga magnolia. Ye! Bumalik na ako sa katinuan. Sinabi ni Kim Bongja, sige, mahusay na trabaho. Nagpasalamat ang Heresy Inquisitor, salamat. Napakaabalang araw nito, parang may dumaan na bagyo. Tinanong ni Kim Bongja, gusto mo ba ng tsaa para kumalma? Sumagot ang Heresy Inquisitor, pakiusap. Sinabi ni Kim Bongja sa sarili, mabuti. Hindi pa tapos ito. Hindi ako makapaniwalang may kusina sa loob ng dormitoryo. Mayayaman talaga at ang kanilang mga kapritsyo. Masyado pang maaga para sumuko sa regresyong ito. Kinuha ni Kim Bongja ang isang takure at isang tasa ng tsaa at nagsabing, sige. Kaya, isang abiso mula sa sistema ang lumabas kung paano gawin ang tsaa na gusto ni Lady Goldenflower. Paano gawin ang paboritong tsaa ni Lady Goldenflower? Una, painitin ang tasa at takure. Pangalawa, ang takure na ginagamit sa paggawa ng tsaa at ang ginagamit sa pagsalin nito ay dapat magkaiba. Pangatlo, kapag nailagay na ang gatas at isang kutsara ng pulot sa tsaa at nahalo ito, ang kanyang paboritong tsaa ay magiging kumpleto. Nagdala tayo ng mahalagang pulot para sa mga ganitong pagkakataon. Dahil matipid naman ang batang miss, dapat lang natamasahin ang ganitong luho paminsan-minsan. Napamulagat si Kim Bongja at sinabi, hindi ito tama. Abiso mula sa sistema, ikaw ay kasalukuyang nagsisint sa iyong karakter. Damn it! Itong nakakainis na romansa. Sino ang matutuwa sa ideya ng paglalagay ng pulot sa pulang tsaa? At ibinuhos niya ang asin sa tsaa ng Heresy Inquisitor. Abiso mula sa sistema, nag-aalala si Sparkly sa iyong kasalukuyang estado ng pag-isip. Anong klaseng pag-ibig ito? Sino ang may pakialam? Sinabi ni Kim Bongja sa sarili, hindi ko ito maaaring hayaan. Napakarami ko ng pinagdaanan para makalagpas sa lahat ng yugto. Parang unti-unti kong nawawala ang sarili ko. Inabot niya ang tsaa at sinabi, narito na ang iyong tsaa. Masayang tinanggap ito ng Heresy Inquisitor, salamat, Death Sovereign. Uminom siya at biglang napatigil. Death Sovereign. Ang tsaa na ito ay may kakaibang lasa. Biglang dumura ng bahaghari ang Heresy Inquisitor. Nagtaka si Kim Bongja, ano ng problema? Sumagot ang Heresy Inquisitor, kung tama ang aking panlasa ang lasa nito ay asin. Kalma lang na sinabi ni Kim Bongja, ganyan talaga ang tsaa. Tinignan ng Heresy Inquisitor ang makulay niyang laway at sinabing, ang tsaa na ito. Kung tungkol sa alat ang pinag-uusapan, para itong tubig alat. Napabuntong hininga si Kim Bongja, tumahimik ka na lang at inumin mo.
Pinilit ng Heresy Inquisitor inumin ang lahat at muling dumura ng bahaghari. Salamat sa inumin. Sobrang alat nito. Napangiti si Kim Bong-jae, bumalik ka na sa normal. Tinanong ng Heresy Inquisitor, ano ang balak mong gawin mula ngayon? Nag-isip si Kim Bong-jae, tingnan natin. Sinabi niya sa sarili, ang taong sumira sa mundong ito ay ang kontrabida. Si Lady Silver Lily ang fiancé ng Crown Prince. Kapag nahulog ang prinsipe kay Lady Goldenflower, siguradong guguho ang mundo niya dahil sa pagtataksil at pagkawala ng kanyang minamahal. Ang kanyang galit ang magiging sanhi ng pagkawasak ng mundong ito. Kailangan nating ipagkasundo si Lady Silver Lily at ang Crown Prince. Kung hindi, kailangan nating sirain ang pag-ibig na mayroon sila ng tuluyan. Isa sa dalawang wakas na ito ang dapat nating makamit. Tinanong ng Heresy Inquisitor, kaya pupunta tayo sa plano ng paghihiwalay. Sinabi ni Kim Bong-jae sa sarili, dahil hindi pa ako nakaranas ng pakikipagrelasyon, hindi ko alam kung paano ito gumagana. Pero hindi ba mas madali ang paghiwalayin ang isang magkasintahan kaysa ipagkasundo sila muli? Nagbigay ng suhestyon ang Heresy Inquisitor, para magawa iyon, kailangang mawalan ng pagmamahal si Lady Silver Lily sa Crown Prince. May naisip ka bang magandang plano? Sumagot si Kim Bong-jae, meron. Kapag mas kumilos tayo bilang isang lady at isang butler, mas tataas ang ating synchronization sa ating mga karakter. Ano ang mangyayari kung hindi tayo kumilos bilang isang lady at isang butler? Babab o titigil sa pagtaas ang synchronization rate natin? Pinatunog ni Kim Bong-jae ang kanyang daliri at tinawag si Yosoha. Umiti siya at nagsabing, simula ngayon, tayo ay magiging isang masamang lady at isang masamang butler. Abiso mula sa sistema. Norms ng isang romance fantasy genre #3, gusto mo bang palakihin ang pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao? Unahin silang pag-awayin. Abiso mula sa sistema, ang galit ay tulad ng kidlat at ang pag-ibig ay tulad ng kulog. Kung ang isa ay malululong sa kidlat na tinatawag na galit, ang kulog na tinatawag na pag-ibig ay magsisimulang umalingaw-ngaw din. Kinabukasan sa labas tinanong ng isang estudyante, maganda ba ang iyong tulog? Sumagot ang kanyang kaibigan, maganda. Tinanong ulit niya, ikaw ba? Maganda rin ba ang tulog mo? Tumango ang isa, pakiramdam ko ay sariwang-sariwa ako dahil nagkaroon ako ng magandang panaginip. Nag-isip siya sandali at sinabi, balak kong kumain ng 2 pirasong tinapay para sa almusal. Nakangiting sagot ng kaibigan niya, gusto kong marinig kung ano ang napanaginipan mo. Umiti rin siya, sabay tayong mag-almusal. Ginang-gintong bulaklak, Sylvia Avanay, ay nagsabi, ay naku. Talagang gusto ko ang tunog niyan. Ang isang dalaga ay nagsabi, oh, nagkaroon ka ba ng mapayapang tulog? Ginang-gintong bulaklak. Ginang-gintong bulaklak, Sylvia Avanay, ay sumagot, hindi. Hindi ito naging mapayapa kahit kaunti. Habang sila ay mukhang mga punk rock stars, ang dalaga ay napasigaw sa gulat, ork. Ginang-gintong bulaklak, Sylvia Avanay, ay nagsabi, halos mamatay ako kagabi dahil inatake ako ng mga mamamatay tao. Hindi ako nakatulog buong gabi. Paano mo nagawang tanungin ako kung mapayapa ba ang tulog ko? Hindi ako ang kailangang maging mapayapa. Ang ulo mo ang kailangang bumalik sa ayos. Pakiramdam mo ba ay payapa ang ulo mo? Ligtas ba ang bungo mo? Normal pa ba ang utak mo sa loob? Biglang hinawakan siya ng kanyang kaibigan at nagsabi, a lady white orchid. Huminga ka. Naririnig mo ba ako? Ginang-gintong bulaklak. Paano mo nagawang maging ganyan kabagsik ang pananalita mo? Ginang-gintong bulaklak, Sylvia Avanay, ay sumagot, bakit ka nag-aksaya ng panahon sa ganyan? Nagtanong lang ako ng angkop na tanong bilang sagot sa kanyang tanong sa akin. Ang kanyang kaibigan ay sumigaw, lahat, kunin niyo ang doktor sa infirmary. Ginang-gintong bulaklak, Sylvia Avanay, ay nagsabi, pula ba ang buhok mo dahil nabasag ang bungo mo at may kaunting bahagi ng utak mong lumabas? Hindi ka naman talaga ganoon katalino noon pa man, pero ngayon ay may panganib pang lalo pang bumaba ang katalinuhan mo. Pakisuyo, pulutin mo agad ang utak mo. Habang si Ginang Plum Blossom ay bumagsak at napabuntong hininga. Ang kanyang kaibigan ay napasigaw, kyaa. Ginang Plum Blossom. Sinabi ng Heresy Inquisitor, Death Sovereign, ikaw ang pinakamahusay. Hindi talaga tumaas ang synchronization rate. Simula ngayon, magpakasama tayo bilang isang masamang ginang at isang masamang mayordomo. Sinabi ni Kim Bong-jae sa sarili niya, kagabi, ang pinakamagaling na guro ng mga delinkwente ang gagabay sa iyo patungo sa landas ng pagiging pasaway.
Here's si Inquisitor, Saige. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para matuto. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili niya, epektibong-epektibo ito. Kim Gongjae, maraming salamat sa papuri, aking gina. Here's si Inquisitor, mula ngayon, lubos akong magtitiwala sa iyo. Tunay kang maaasahan, Death Sovereign. Pero bakit mo ako tinatapakan? Para ba hindi tumaas ang synchronization rate? Kim Gongjae, wala akong magagawa kundi gawin ito kung gusto kong maging masamang mayordomo. Here's si Inquisitor, naintindihan ko. Isang lalaking may kulay lilang buhok ang nagsabi, ginang-gintong bulaklak ay tila nasiraan ng bait. Siya ay naging ganap na ibang tao matapos siyang atakehin kahapon. Ang kanyang kaibigan ay nagsabi, parang sinapian siya ng isang demonyo. Isa pang binata ang nagsabi, si Youngshik at ang dalawang ginang na matapang na nagtangkang kumpirmahin ang mga chismis ay hindi pa rin bumabalik hanggang ngayon. Ang kanyang kaibigan ay sumagot at may mga nakakita rin sa kanyang mayordomo na nilalagyan ng asin ang kanyang pulang tsaay. Isang tagapaglingkod ang nagsabi, ginang-gintong bulaklak. Nilapastangan mo ang dangal ng aking Panginoon. Hindi namin ito pinalalagpas alang-alang sa karangalan ng aming pamilya at ng aming Panginoon. Kaya't hinihiling namin ang iyong pahintulot upang makipaglaban sa iyong tagapaglingkod. Kim Gongjae ay itinuro ang sarili ng naguguluhan. Sinabi ng tagapaglingkod, pakiusap, tanggapin mo ang aking hamon. Isinusumpa kong mananalo ako sa ngalan ni Baron Coulson. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili niya, nakakapagod mabuhay bilang isang madaling puntiryahin. Isa pang tagapaglingkod ang nagsabi, isinusumpa ko rin sa ngalan ng karangalan ni Conde Bradley. Here's si Inquisitor, nauunawaan ko. Aayusin natin ito ng mapayapa, gaya ng inyong nais. Bumulong si Kim Gongjae kay Here's si Inquisitor at tinapakan ang kanyang sapatos, hintay. Naramdaman ni Here's si Inquisitor ang sakit at napasigaw, aray. Kim Gongjae ay bumulong, matapos mong magpasyang magpakasama bilang isang delinkwenteng ginang, kailangang panindigan mo ito hanggang dulo. Huwag kang basta sumunod sa gusto ng iba. Hindi iyon ang ibig sabihin ng pagiging isang delinkwente. Here's si Inquisitor, tama ka. Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Itinaas ng tagapaglingkod ang kanyang kamao at nagsabi, ano ba ang pinag-uusapan nyo? Here's si Inquisitor, Saige. Papayagan ko kayong makipaglaban sa aking tagapaglingkod gaya ng inyong gusto. Pero, kailangan inyong magbayad ng 5 gintong barya sa bawat laban. Tagapaglingkod, ano? Ginang-gintong bulaklak, Sylvia Avanay, kami bilang mga mayordomo ay bahagi ng ari-arian ng pamilya. Hindi ko maaaring hayaan na masira ang ari-arian ng pamilya sa isang laban. Isang tagapaglingkod ang nagbulong sa sarili, hindi ako makapaniwalang naniningil sila para sa isang banal na duelo. Ginang-gintong bulaklak, Sylvia Avanay, huwag mong sabihin sa akin na ang katapatan mo sa iyong pamilya ay mas mababa sa 5 gintong barya. Ang tagapaglingkod ay napamura sa sarili, damn it me. At sinabi niya, puro pilak lang ang dala ko. Tumatanggap ba kayo ng barya na mas maliit? Ginang-gintong bulaklak, Sylvia Avanay, syempre. Tumatanggap ako ng kahit anong pera. Kim Gongjae ay nagsabi sa sarili, ang isang tagapaglingkod ay nagiging katulad ng kanyang Panginoon. Panahon na upang ipakita ko ang bunga ng aking pagtuturo. Kim Gongjae, tatanungin ko lang ito para sa katuwaan. Mayroon bang kahit sino rito na nakaranas ng 1 linggong gutom? Napasigaw ang mga tagapaglingkod sa sakit, Isa pang tagapaglingkod ang sumigaw, aaray. Tulungan niyo ako. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking bida, ay tumakbo patungo sa kaguluhan at sinabi, Silver. Ano itong nangyayari dito? Nakarinig ako ng masasamang chismis, pero inakala kong pawang kasinungalingan lamang ang mga yon. Ngunit talagang nakikipaglaban ka sa mga kamag-aral natin ngayon. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Kung pagod ang iyong Panginoon, bilang isang tagapaglingkod, dapat mong gawin ang lahat upang pigilan sila. Paano mo nagagawang basta na lang iwasiwas ang iyong espada? Bilang isang mayordomo, isa kang hamak. At bilang isang tagapaglingkod, isa kang bigong nilalang. Isang ganap na kabiguan. Kim Gongjae, paumanhin, kamahalan. Tinatanggap ko lamang ang puna mula sa aking dalagang Panginoon. Kung sa tingin niya ako ay isang kabiguan, ako ay magpapakumbaba. Ngunit kung hindi, mananatili akong tapat na mayordomo sa kanya. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking bida, ay nagsabi, ikaw paano mo nagagawang kumilos ng ganito kakapal ang mukha matapos magdulot ng ganitong kaguluhan?
Tiningnan niya si ginang ginintuang bulaklak Sylvia Avanay at sinabi, Sylvia, hindi ba paulit-ulit kong sinabi sa'yo na hindi mo dapat gawing butler ang ganyang tao? Maraming eunuko na pinaghirapang sanay ng pamilya imperial. Kailangan ko lang makipag-usap sa emperador at papayagan kanyang pumili ng isa sa kanila bilang iyong butler. Huwag kang mag-alala, paborito ka ng aking ama. Napabulala si Ginang Puting Orchidea at ang kanyang kaibigan, o Diyos ko. Ano ang gagawin natin? Ang fayance ng kanyang kamahalan ay si Ginang Pilak na Lirio, hindi ba? Pero hindi ba yon pangakong binigay lang bago pa sila ipinanganak? May mga balita noon na paborito raw ng emperador si Ginang Ginintuang Bulaklak. Posible kayang? O Diyos ko! Hinawakan ng prinsipe, ang lalaking pangunahing tauhan, ang kamay ni Ginang Ginintuang Bulaklak Sylvia Avanay at sinabi, Sylvia, ano ang masasabi mo? Sinabi ni Kim Gongje sa kanyang sarili. Nakakakaba ito. Lalalim ba ang pagmamahal ni Ginang Ginintuang Bulaklak, ang babaeng pangunahing tauhan, o mas titibay ang ego ng interrogator ng kulto na umaarte bilang isang masamang ginang? Sinabi ng prinsipe, makikinig ka ba sa taimtim kong pakiusap, Ginang Ginintuang Bulaklak? Sinabi ni Ginang Ginintuang Bulaklak Sylvia Avanay, kamahalan. Ano? Anong klaseng pabango ang ginagamit mo? Naguluhan ang prinsipe at sinabing, iha. Sinabi ni Ginang Ginintuang Bulaklak, paumanhin sa aking sasabihin, pero parang pamilyar ito. May nalaman ka na ba kung sino ang nasa likod ng mga mamamatay tao na sumalakay sa akin kagabi? Sinabi ng prinsipe, hindi pa. Inaalam ko pa rin ito. Sinabi ni Ginang Ginintuang Bulaklak, kung wala ang aking butler kagabi, siguradong napahamak ako. Kung tunay mong pinahahalagahan ako, ipinamamanhik kong irespeto mo ang aking butler. Siya ang pinakapinagkakatiwalaan ko. Hindi na makangiti ang prinsipe. Malisyosong tumawa si Ginang Ginintuang Bulaklak, binuksan ang kanyang malaking pamaypay, at sinabing, ohohoho. At nagpatuloy siya, ohohoho, na lumakas pa ng lumakas. Sinabi ng prinsipe, Sylvia. Iiba ang tawa mo ngayon. Bibagaman, parang tunog ng isang batang ibon. Sinabi ni Ginang Ginintuang Bulaklak, ohohoho. Gustong-gusto ko ang ganitong klaseng tawa. Iyon ba? Nakikita ko. Ngayon na pinakikinggan ko itong mabuti, ayos lang pala. Ayos lang. Ang ganda. May isa na naman akong bagong natuklasan na kagandahan mo ngayon. Sinabi ni Kim Bongje, iha. Sinabi ng emperador ng espada, hindi ba nagkakamali ka sa isang bagay dito? Sinabi ng prinsipe, Sylvia. Para kang isang kaleidoscope, nagniningning sa maraming kulay. Walang sinuman ang ipinanganak na may isang paraan lamang ng pagtawa. Babaguhin ko rin ang tawa ko. Sinabi ng emperador ng espada, akala mo mas madali ang sirain ang pag-ibig kaysa buuin ito, hindi ba? Paumanhin, pero iba-iba yon para sa bawat tao. Habang tumatawa si Ginang Ginintuang Bulaklak ng ohoho. Nagtawa rin ang prinsipe at sinabing, muahaha. Muahaha. Sinabi ni Kim Gongje sa kanyang sarili, ano bang espesyal sa pag-ibig? Sinabi ng emperador ng espada, amoy ka ng isang taong hindi pa nagkaroon ng kasintahan. Ang pag-ibig ay may iba't ibang anyo para sa lahat. May mga pag-ibig na kahit anong gawin ay hindi kayang putulin. Sa tingin ko, ganyan ang pag-ibig ng prinsipe. Pero, ang buong plano tungkol sa pagiging masamang ginang ay talagang malikhain. Sinabi ni Kim Gongje sa kanyang sarili, bakit parang napakatanda magsalita ng emperador ng espada? Enan? Huwag mong sabihin sa akin na nakakaramdam ako ng mababang tingin sa sarili dahil hindi pa ako nakakapag-date. Ang sakit nun sa pride ko. Sinabi ni Kim Gongje, sinabi ng aking ginang na ako ang kanyang pinakapinagkakatiwalaan. Kamahalan, ikaw ay isang marangal na tao. Subalit, palagi kang nasa isang lugar na napakalayo. Samantalang ako, kahit mababa lamang, palagi akong nasa tabi ng aking Panginoon. Sinabi ni Kim Bongje sa kanyang sarili, ngayon. Tignan natin kung kaya rin ang pag-ibig mo ito. Napasigaw si Ginang Puting Orchidea at ang kanyang kaibigan, Kya. Sinabi ng emperador ng espada, ikaw ngang tanga ka. Hindi niya talaga alam ang formula ng pag-ibig. Ngumiti ng may galit ang prinsipe at biglang lumuhod sa harapan ni Ginang Ginintuang Bulaklak Sylvia Avanay. Sinabi niya, napakamapagmataas mo na basta nalang gumagala sa paligid ni Ginang Ginintuang Bulaklak gamit ang dahilan na ikaw ang kanyang butler. Kung ganoon, ako rin mismo ang maglilingkod sa kanya. Maaari ka nang magretiro.
Nanlaki ang mga mata ni Kim Gongja at napasigaw, anong kabaliwan ito? Sinabi ni Ginang Puting Orchidea sa gulat, o Diyos ko. Napakamapusok ni kamahalan. Sinabi ng kanyang kaibigan, okay lang ba talagang gawin niya ito? Bigla nilang narinig ang tinig ni Ginang Pilak na Lirio, si Reviel Evancia, ano ba itong kaguluhan na ito? Dumating siya. Naglabas ng babala ang sistema, sino pa ba ang magmamahal sa iyo gaya ko? Sino pa ba ang hihipo sa iyo nang may ganitong pagmamahal? May nakita ka na bang iba na may mas desperadong matakay sa akin? Naramdaman mo na ba ang isang haplos na mas banayad kaysa sa akin? Wala. Wala ni isa. Gagawin kong wala ni isa. Habang nakatitig si Ginang Pilak na Lirio, Reviel Evancia, sa kanila. Sinabi ng prinsipe, Ginang Pilak na Lirio, narinig kong nagpa-sick leave ka ngayong umaga. Kaya hindi ka nakapasok sa akademya ngayon. Mas maayos na ba ang pakiramdam mo? Talagang pasaway ang puso ng isang dalaga. Sinabi ni Ginang Pilak na Lirio, Reviel Evancia, pakiramdam ko'y mas maayos na. Dahil sa iyong pag-aalala, napakagandang pahinga ang naranasan ko kagabi. Sinabi ng prinsipe, ganoon ba? Mabuti naman. Dahil kalahati ng taon ay madalas kang may sakit, ang isang araw na gaya nito ay mahalaga. Sakto ang panahon na iyong tagsibol. Dapat mong sulitin ang pagkakataong ito para maglakad-lakad ng mahaba at dahan-dahan. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, ang weird. Kahit na siya ay isang maharlika, hindi pa rin dapat madali para sa kanya na tratuhin ng masama ang anak ng isang duke. Ang ginang ng Pilak na Lirio, si Reviel Evancia, ay nagsabi, maganda ang tunog niyan. Kung lumakas pa ng kaunti ang hangin ngayong tagsibol, magsisimulang mahulog ang mga dahon ng magnolia. Nag-aalala ako na baka malungkot ang mga bulaklak kung ako lang ang makakapansin sa kanila. Mahal na prinsipe, huwag mong dumisan ang iyong sarili sa isang magulong lugar na tulad nito. Paano kung sabay nating tamasahin ang tagsibol sa isang paglalakad? Ang tagapagmana ng trono, ang lalaking pangunahing tauhan, ay naiinis na nagsabi, bakit ko naman gagawin yon? Ang ginang ng Pilak na Lirio, si Reviel Evancia, ay nagsabi, ginang gininto ang bulaklak, sumama ka rin sa amin. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, ayos lang kaya ito? Ang ginang ng Pilak na Lirio at ang prinsipe ng korona. Pareho silang mapanganib na mga karakter. Ang simpleng paglapit sa kanila ng magkasama ay makakapagpabilis ng antas ng pagsasanib. Mas lumalapit ako sa pagiging isang butler, at mas nagiging si Ginang Ginintuang Bulaklak ang inquisitor ng kultura. Bagamat ito ay magiging mapanganib. Mahinang ibinulong ni Kim Gongja sa inquisitor ng kultura, ano ang kasalukuyang antas ng iyong pagsasanib? Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, wala namang mangyayari kung wala tayong gagawin. Sinabi ng inquisitor ng kultura, 17%. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, Sylvia, hindi mo kailangang pumayag dyan. Hetoy. Sinabi ng inquisitor ng kultura, tumaas ito ng 1% matapos kong marinig ang sinabi sa akin ng prinsipe ng korona. At tumaas din ito ng 1% nang magtagpo ang aming mga mata ng ginang ng Pilak na Lirio. Ipinapahiwatig nitong tumaas ito ng 2% kumpara kahapon. Ipinakita ng metro ng pagsasanib, 2%. Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, talagang bumagal ang bilis ng pagtaas nito kumpara sa biglaang pagsirit nito kagabi. Sa tingin ko, maaaring subukan nating sumugal rito. Mahinang ibinulong ni Kim Gongja kapag dumating ang tagsibol. Sinabi ng inquisitor ng kultura na lalanta ang mga magnolia. Habang si Kim Gongja ay napangisi. Ang ginang ng Ginintuang Bulaklak, si Sylvia Avanay, ay nagsabi, ohoho. Dahil personal akong inanyayahan ng ginang ng Pilak na Lirio para sa isang paglalakad, buong kasiyahan kong tatanggapin ang iyong paanyaya. Lumingon ang ginang ng Pilak na Lirio, si Reviel Evancia, at sinabi, sumunod kayo ng tahimik. Habang sila ay naglalakad. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, dito mo ba nais maglakad-lakad? Hindi ba ito ang iyong tahanan? Sinabi ni Kim Gongja sa kanyang sarili, hindi ba siya nakatira sa dormitoryo? Mukhang tunay ngang malawak ang impluensya ng isang pamilya ng duke. Ang ginang ng Pilak na Lirio, si Reviel Evancia, ay nagsabi, syempre hindi. Ang paglalakad ay isa lamang dahilan na aking naisip. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay litong nagsabi, ano? Ang ginang ng Pilak na Lirio, si Reviel Evancia, ay nagsabi, maraming mata ang nakamasid sa hardin.
Hindi iyon isang lugar kung saan tayo makakapag-usap ng tapat tungkol sa isang bagay na nangangailangan ng lihim na pagtalakay. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan. Lihim. Ang ginang ng pilak na liryo, si Reviel Ivancia, ay nagsabi. Tungkol ito sa mga mamamatay tao na naglakas loob na sumalakay sa pribadong espasyo ng isang maharlika. Hindi natin maaaring hayaang kumalat ang impormasyon tungkol dito at magdulot ng pagdududa sa puso ng mga tao. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, batay sa aking mga hinuha, ang may sala na nag-utos sa mga mamamatay tao ay ang prinsipe ng korona. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan. Ibig mong sabihin, natuklasan mo kung sino ang may sala. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, maaaring iniisip ko lang ito ng sobra, pero napakatahimik ng kilos ng ginang ng pilak na liryo, na para bang sinasabi niya sa prinsipe ng korona na alam niyang siya ang may kagagawan nito. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, kahit ako, hindi nakakuha ng magagandang resulta sa pagsisiyasat. Paano mo ito nagawa? Ang ginang ng pilak na liryo, si Reviel Ivancia, ay nagsabi, ang lingkod ng ginang ng ginintuang bulaklak ang nagbigay sa akin ng pahiwatig. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, pinalayas ko si ginang ginintuang bulaklak at ang kanyang lingkod mula sa bulwagan ng salusalo kagabi. Napakabigat ng aking reaksyon. Noong nakaraang gabi, sinampal niya si ginang ginintuang bulaklak, si Sylvia Avanay, at sinabing, alisin sila sa harapan ko. Itaboy sila agad. Ang ginang ng pilak na liryo, si Reviel Ivancia, ay nagsabi, ngunit hindi ko kailanman inutusan ang sinuman na ikulong sila sa isang tiyak na lugar. Napakalaki ng posibilidad na isa sa aking mga tauhan ay may masamang balak. Mahal na prinsipe, samahan mo ako pababa. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay kinakabahang nagsabi. Wala akong nakikitang mga lingkod dito. Nakakapanibago eh. Nasaan ang lahat ng mga lingkod ng iyong pamilya? Ang ginang ng pilak na liryo, si Reviel Ivancia, ay nagsabi, nag-aalala ka ba? Sa tingin ko, dapat nga. Hayaan mong ako ang manguna. Habang sila ay sumusunod sa kanya pababa. Ang prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, ay hayagang natatakot at pinagpapawisan. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, ang amoy na ito. Ang amoy ng dugo. Ang ginang ng pilak na liryo, si Reviel Ivancia, ay nagsabi, patawad kung dinala kita sa isang maruming lugar, mahal na prinsipe. Narito ang mga may sala sa pag-atake kay ginang ginintuang bulaklak. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, bagaman mukhang mahina ang kanyang katawan, na parang maaari siyang bumagsak anumang sandali, ang ginang ng pilak na liryo, si Reviel Ivancia, ay nagsabi, matapos ang pagsisiyasat kagabi, nalaman na isinagawa nila ang pag-atake dahil sa personal na paghihiganti. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang lalaking pangunahing tauhan, personal paghihiganti. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, na natili siyang malamig at walang pakialam sa kabila ng nakakatakot na tanawin sa harap namin. Ang ginang ng pilak na liryo, si Reviel Ivancia, ay nagsabi, pakinggan mo ako. Sinabi ni Kim Gong-jae sa kanyang sarili, gaya ng inaasahan sa isang taong nagwasak ng isang mundo. Ang ginang ng pilak na liryo, si Reviel Ivancia, ay nagsabi, narito ang mahal na prinsipe, kaya't magpakabait kayo. Ang lingkod ay nagsabi, binatang ginang i. Ang ginang ng pilak na liryo, si Reviel Ivancia, ay malamig na tumingin sa kanya at nagsabi, nakipagsabuatan ka sa iyong mga kasamahan upang umupa ng mga mamamatay tao para habulin si ginang gintong bulaklak. Nais kong ipaliwanag mo sa kanyang kamahalan kung bakit mo ginawa iyon. Kung magsasabi ka ng totoo, hindi mapapahamak ang iyong pamilya. Ang lingkod ay nagsabi, binatang ginang. Si ginang gintong bulaklak ay anak lamang ng isang pangkaraniwang baron sa malayong bayan, at gayon paman ay naglakas loob siyang akitin si kanyang kamahalan. Ikaw ang kanyang lehitimong kasintahan. Napuno ako ng galit at hindi ko kayang manahimik lamang. Kaya gumawa ako ng isang malaking kahangalan. Patawarin mo ako, maawa ka. Ang ginang ng pilak na liryo, si Reviel Ivancia, ay nagtanong, mayroon pa bang ibang nakipagsabuatan sa iyo upang upahan ang mga mamamatay tao? Sumagot siya, wala kaming tatlo lamang ang gumawa nito. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, mali ang kanyang testimonya. Nagtutugma lamang sila ng testimonya kay ginang pilak na liryo upang protektahan ang kanyang kamahalan.
Ginawa ang lahat ng ito upang pagtakpan ang katotohanang si kanyang kamahalan mismo ang nag-utos sa lahat upang magmukha siyang isang bayani. Upang protektahan siya dahil malaki ang magiging epekto kung malalantad ang katotohanan. Inabot ng ginang ng pilak na liryo ang isang espada at nagsabi, "Kanyang kamahalan, pakiusap, ipataw ninyo ang nararapat na parusa sa kanila." Nanginig ang pangunahing lalaki, ang prinsipe ng korona, at nagsabi, "Iparusa." Sinabi ng ginang ng pilak na liryo, ang mga taong ito ay nagtangkang patayin si Ginang Gintong Bulaklak na labis mong pinapahalagahan. Sila rin ay mga kriminal na naglakas loob na sumalakay sa pribadong pag-aari ng isang maharlika. Ang hatol na kamatayan ay nararapat sa kanila. Ikaw ang haligi ng ating bansa. Ano pa ang dapat mong pag-alinlanganan? Mayroon pa bang ibang katotohanan na iba sa aking natuklasan tungkol sa insidenteng ito? Nakikiusap ako sa iyo, hindi bilang isang mag-aaral ng ating akademya, kundi bilang isang tapat mong tagasunod. Kanyang kamahalan, ipagpaliban mo ang aking kaparusahan kung pakiramdam mo ay hindi pa sapat ang aking investigasyon. Ngunit dahil ito ay isang kagyat na usapin, pakiusap, iulat ito sa espesyal na puwersa ng kanyang kamahalan. Gayunpaman, kung sapat na para sa iyo ang aking investigasyon, huwag na nating gawing mas komplikado pa ang bagay na ito. Parusahan sila rito mismo at parusahan din ako dahil hindi ko nagawang pangalagaan ng maayos ang aking mga lingkod. Ipinakita niya ang kanyang bisig na puno ng mga peklat at nagsabi, "Lagi kong pananagutan ang aking mga pagkakamali. Notipikasyon ng sistema, aking pinakamamahal na anak, huwag kang umasa. Sa bawat pagkakataon na iisipin mong, siguro sa pagkakataong ito, bubulong pabalik ang mundo, hindi sa pagkakataong ito. Kung nais mo pa ring harapin ang mundo, tandaan mo ito, ibigay mo ang iyong buhay nang hindi umaasang may makukuha kapalit. Patawarin mo ang mga taong magsasaya sa iyong patay na katawan. Hayaan mong pagsaluhan ng mga tao ang kanilang labis na piging, maging sa iyong pinakamalinis na sakripisyo o iyong inosenteng pag-asa. At sa ganitong paraan, huwag kang mag-iwan ng anuman sa mundong ito habang papaalis ka." Sinabi ng ginang ng pilak na liryo, si Reviel Evancia, sa sarili, "Iniwan sa akin ni ina ang mga huling salitang iyon bago siya pumanaw." Siya ay sinunog. Ang prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki, ay nagtanong, "Ano yon?" Sinabi ng ginang ng pilak na liryo, "Bilang gulugod ng ating bansa, ipataw mo sa kanila ang iyong hatol." Ang prinsipe ng korona ay parang duwag na napaungol, at tumingin sa likuran niya. Tinanong siya ng ginang ng pilak na liryo, "O nais mo bang ipaabot sa mas mataas na hukuman ang kanilang mga krimen? Plano mo bang tahakin ang landas ng pagbaba sa trono? Sinusubukan mo bang alamin kung hanggang saan ang kayang tiisin ng kanyang kamahalan?" Nag-aalalang tinawag ng prinsipe ng korona ang kanyang pangalan, Silvia E. Natawa si Ginang Gintong Bulaklak, si Silvia Avanay, at nagsabi, "Napakahusay mo sa iyong ginagawa. Gustong-gusto ko kung paano mo kami isinama sa sitwasyong ito." Hindi makakuha ng maayos na sagot ang prinsipe ng korona kay Ginang Gintong Bulaklak at nagulat. Sinabi ni Ginang Gintong Bulaklak, "Ang lahat ng narito ay magiging kasabwat at kailangang manahimik." Naguguluhan ang prinsipe ng korona, Silvia. Umiti si Ginang Gintong Bulaklak at nagsabi, "Makikinabang ka rito dahil matatakpan ang iyong mga pagkakamali at gusto ko rin na maparusahan ang prinsesa. Ang problema lang ay siya ang tanging hindi nakikinabang sa sitwasyong ito. Paano ka makakakuha ng benepisyo mula rito kung ganyan ang iyong pamamaraan? Ang tatlong tapat na lingkod ng pamilya Duque ay malapit ng mamatay, alam mo ba? At tinatanggap mo ang parusa sa halip na si kanyang kamahalan. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo." Sinabi ng ginang ng pilak na liryo, "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tulad ng sinabi mo, sila ay mga lingkod ng pamilya Duque, at bilang anak ng Duque, nararapat lamang na akuin ko ang responsibilidad sa kanilang pagkakamali." Tinawanan siya ni Ginang Gintong Bulaklak at nagsabi, "Aha, ang ganda-ganda mo. Pero hindi ka ganoon kagaling makipag-usap, hindi ba? Maging tapat tayo, bakit mo tinatanggap ang parusa sa halip na si kanyang kamahalan? Dahil ba sa iyong pag-ibig?" Sumagot ang ginang ng pilak na liryo, "Ginagawa ko lamang ang aking tungkulin, Ginang Gintong Bulaklak. Hindi tapat na isipin ang mga benepisyo at gantimpala." Kumislot si Ginang Gintong Bulaklak, "Kaya hindi mo nais ng anumang gantimpala?" Malamig na sumagot ang ginang ng pilak na liryo, "Gusto mo ba talaga akong sagutin yon? Sumuko ka na. Ano man ang gawin o sabihin mo, hindi nito mababago ang aking pagkilos." Nag-aalalang tinawag ng prinsipe ng korona ang kanyang pangalan, Silvia E.
Tahimik lamang na pinanood sila ni Kim Gong-jae at sinabi sa sarili, walang balak ang tagapagtanong ng kulto na baguhin ang isip ni Ginang Pilak na Liryo. Hindi rin makapagdesisyon ang prinsipe ng mag-isa. Upang maresolba ang sitwasyong ito, kailangan kong gamitin ang kaalaman ng isang butler. Notifikasyon ng sistema, ikaw ay nagsisynchronize sa iyong karakter. Notifikasyon ng sistema, ang iyong kasalukuyang rate ng synchronization ay 7%. Sinabi ni Kim Gong-jae, pakiusap, maghintay ng kaunti, binibini. Sinabi ni Ginang Gintong Bulaklak, si Sylvia Avanay, butler. Ano yon? Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, okay pa naman. Sinabi ni Kim Gong-jae, kung ang mga lingkod na yon nga ang nasa likod ng pagpatay, mayroon tayong karapatang maghiganti. Hindi tama na ipaubaya lang kay kanyang kamahalan ang pagpapasya ng parusa. Si Ginang Pilak na Liryo ay tinridor din ng kanyang mga nasasakupan, kaya may karapatan din siyang magtakda ng parusa. Sinabi ng Ginang ng Pilak na Liryo, si Reviel Evancia, o ganoon ba? Sinabi ni Kim Gong-jae, 3 lingkod sila. At 3 tao ang may karapatang magparusa. Bakit hindi natin hayaang isa-isa tayong magparusa? Sigurado akong nais mo rin kaming gawing kasabwat. Sa tingin ko'y sobra na para kay kanyang kamahalan na magdesisyon ng parusa mag-isa. Sinabi ni Ginang Gintong Bulaklak, si Sylvia Avanay, Dian. Sinabi ni Kim Gong-jae, kung ang 3 sa inyo ay pantay-pantay na tumanggap ng responsibilidad, magiging magandang kompromiso ito. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki, naiintindihan ko. Tama ka. Si prinsesa ay tinridor ng kanyang mga nasasakupan, si Sylvia ay inambush, at kailangan kong ipatupad ang batas. Ang bawat isa ay may sariling dahilan, kaya ang bawat isa ay dapat magtakda ng parusa. Sinabi ng Ginang ng Pilak na Liryo, si Reviel Evancia, kanyang kamahalan, hindi dapat ibahagi ng isang hari ang kanyang mga responsibilidad sa iba. Binitawan ng prinsipe ng korona ang espada at itinapon iyon sa mahahabang makinis at puting mga binti ni Ginang ng Pilak na Liryo at sinabi, tumahimik ka. Ang lagi mong sinasabi sa akin ay pumatay. Magparusa. Alisin sila. Nagulat si Kim Gong-jae at sinabi ng prinsipe ng korona, tuwing may nangyayari. Ilang tao na ba ang nawala dahil sa mga desisyon ko? Sinabi ng Ginang ng Pilak na Liryo, si Reviel Evancia, ito ang tungkulin ng isang tao na mangunguna sa imperyo sa hinaharap. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki, hindi ako mamamatay tao. Ikaw, ahas. Kung gusto mong makita ang dugo, ikaw na lang ang pumatay. Hinawakan ng Ginang ng Pilak na Liryo ang espada at sinabi, kung ganoon, ibigay mo na lang sa akin ang utos. Iutos mo sa akin na patayin sila. O nakalimutan mo na kung paano gawin yon? Gusto mo bang isuko ang iyong otoridad bilang pinuno? Sinabi ng prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki, patayin sila. At agad na pinugutan ng ulo ni Ginang ng Pilak na Liryo ang isang lingkod. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, ang taong ito balang araw ay tatamaan ni Ginang Gintong Bulaklak. Kung hindi ko siya patayin ngayon. Notifikasyon ng sistema, ang iyong kasalukuyang rate ng synchronization ay 8%. Sinabi ni Ginang Gintong Bulaklak, si Sylvia Avanay, ahahaha, lalong nagiging interesting ka. Alright. Magiging kasabwat tayo. At ang here si Inquisitor ay agad na pinatay ang isang lingkod habang pinapanood ng prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki, na parang duwag. Sinabi ni Ginang Gintong Bulaklak, si Sylvia Avanay, ayan. Isa na lang ang natitira. At inabot ang espada sa prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki. At sinabi niya, kanyang kamahalan, alisin mo siya. Sinubukang tumakas ng prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki. Biglang hinawakan siya ni Kim Gong-jae at sinabi, ikaw. Kung hindi dahil sa iyong kahindik-hindik na pagtatangkang pagpatay, hindi sana nangyari ito. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki, isang pagdukot dahil sa walang katuturang pag-ibig ang maaaring nangyari, pero tatalikuran mo na rin ba ang iyong mga responsibilidad? Sinabi ni Kim Gong-jae, tanggapin mo. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki, ano? Tumingin si Kim Gong-jae at sinabi, ang talim. Tanggapin mo. Notifikasyon ng sistema, ang iyong kasalukuyang rate ng synchronization ay 9%. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki, ikaw walang galang. Paano mo magagawa ito? Sinabi ni Kim Gong-jae, nakikita ko kung gaano kakatagal na iwasan ang pananagutan sa pamamagitan ng pagpapasa sa iba.
Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, wala akong pakialam kung tumaas pa ang aking synchronization rate. Pakiramdam ko'y pareho kami ng butler ngayon. Ang galit sa duwag na pagtakas. Sinabi ni Kim Gong-jae, sigurado akong iniwan mo lahat ng iyong maruruming gawain kay Ginang Pilak na Liryo. Habang naaalala ang sinabi niya sa mga tao, ito ba ang oras para tumakbo kayo? Sinabi ni Kim Gong-jae, ikaw ang dapat na prinsipe ng imperyo. Ibaba ang talim. Sinabi ng prinsipe ng korona, ang pangunahing lalaki, Sylvia. Pakiusap. Itigil ang iyong butler. Habang sinaksak ang lingkod at sumigaw, huwag. Huwag. Sinabi ng ginang ng pilak na Liryo, si Reviel Ivancia, na panatili mo ang mga batas ng imperyo, kanyang kamahalan. Pakisuyo, patigasin mo ang iyong puso upang magpatuloy ka sa paggawa ng ganoon. Ibinaba ng prinsipe ng korona ang espada at tumakbo. Sinabi ng ginang ng pilak na Liryo, nasa iyong mga kamay ang kapalaran ng mga tao sa imperyong ito, kanyang kamahalan. Sinabi ni Kim Gong-jae sa sarili, habang tinitingnan ang napakagandang ginang ng pilak na Liryo, gusto kong maunawaan ang taong ito. Sinabi ng ginang ng pilak na Liryo, pakisuyo, maging malakas ka. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.